Mr. Silent Channel. Kabanata 1061 hanggang 1070. Sa kanyang mga nakaraang laban, pinahintulutan pa ng isa sa kanila ang karaniwang mecha na ito na maabot ang nakakasakit at nagtatanggol na kakayahan ng black level na mecha kapag natapos na ang kanyang muling pagpupulong at paggana. Ito ay isang labanan ng mecha, ang master ng kaluluwa ay hindi maaaring umalis sa mecha, at maaari lamang gamitin ang espiritu upang tulungan ang mecha na lumaban. Paano nakikipagkumpetensya ang mga karaniwang mecha sa mga itim na mecha? Halos lahat ay pipiliin na sumambulat ng buong lakas kapag nakikipaglaban sa kanya, hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na muling hubugin ang mecha, ngunit hanggang ngayon, walang sinuman ang nagtagumpay. Lumapag ang sibat ni Tang Wulan, ngunit kung tutuusin ay nabigo siyang tamaan ang kanyang kalaban. At ang Metal Master ay umasa sa mabilis na nakumpletong thruster upang itulak ang kanyang karaniwang mecha na umikot sa mas mabilis na bilis. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay kontrolin ang distansya, kumpletuhin ang mecha transformation, at pagkatapos ay tumalikod at patayin si Tang Wulan. Nang makumplito ang kanyang thruster, ito ay kapag ang dalawang panig ang pinakamalapit sa isa't isa, mga 150 metro ang pagitan. Mabilis siyang hinabol ni Tang Wulan, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis na imposibleng mahabol. Ito ang mahalagang agwat sa pagitan ng mga mecha. Gaano man kalakas ang espiritu ni Tang Wulan, imposibleng ma-overload ang kanyang mga mecha thruster para bumilis. Ito ay tinutukoy ng kalidad ng mecha mismo. Nang ang lahat ay naniniwala na ang larong ito ay dapat umunlad sa direksyon na sinabi ng dalawang komentarista. Biglang sumiklab si Tang Wulan. Ang mecha ay tumalon ng husto at lumipad sa himpapawid na may kakayahang lumipad. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na mga asol na pilak na emperador ang dumagsa mula sa mga puwang sa mecha. Ang mga asol na pilak na emperador na ito ay umunat at naging mga galame, na ang bawat isa ay higit sa 50 metro ang haba, na may dalawang gilid na nakabukas, at ang paalang na lapad ay sapat na upang kontrolin ang 100 metro. Bagamat malaki ang venue ng Starfights Federation Challenge, limitado rin ito. Nang magbukas ang asul na pilak na emperador ni Tang Wulan, na tila may gininto ang buto, ay tumaas ng husto ang saklaw ng kontrol. Bagamat hindi kasing ganda ng kalaban ang kanyang bilis, pero sa control range, posible pa ring i-compress ang living space ng kalaban. Oo naman, hindi ganoon kadali ang Metal Master na nagpapalit ng mecha. Maaari na lang niyang i-remodel ang isa pang propeller upang matulungan siyang baguhin ang direksyon ng mas flexible, at magmadali sa madla. Kasabay nito, nagsimulang baguhin ang pangunahing core ng mecha. Kapag nakumpleto na ang pangunahing core, mag-iiba ang antas ng compression ng enerhiya na ibinigay sa mecha. Sa oras na iyon, umaasa sa ganap na bentahe ng mecha, sapat na upang sugpuin si Tang Wulan. Ang Metal Master mismo ang may cultivation base ng 7-ringed Soul Saint. Ang kanyang metal na kontrol at ang mas mataas na antas ng Russian mecha ay pinagsama sa isa't isa, at siya ay lubos na kumpiyansa na manalo. Ang mecha ay kumikislap ng paalang at paalang sa field, napakabilis. Bagamat may mas malaking control area si Tang Wulan, hindi pa rin niya mahabol ang kanyang kalaban. Ang Metal Master ay nakaupo sa sabungan, ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa metal na kinang, patuloy na nagbabago ng mecha, at ang sulok ng kanyang bibig ay nagpapakita na ng ngiti ng nanalo. Maaabot kaagad ng mecha ang purple na rango, ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Kailan ito mababago sa itim na rango, at pagkatapos ay patayin ang kalaban sa isang malakas na puwersa, ito ay tulad ng pagdurog ng isang langgam. Huwag na huwag mong bigyan ng pagkakataon ang isa't isa. What a Gone King, joke lang. Kasabay ng kanyang determinasyon sa kanyang puso, upang maiwasan ang ruta ng pagtugis ni Tang Wulan, hindi sinasadyang lumipad siya noon mula kay Tang Wulan at dumaan sa sibat na nahulog sa lupa. Sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang biglang lumabas mula sa mahabang sibat, na bumalot sa mga binti ng kanyang mecha na parang kidlat, at ang kabilang panig ng gininto ang liwanag ay nanunood sa mahabang sibat na nakapasok ng malalim sa lupa. Habang nasa biyahe ay nagkasabit ang mga binti ng mecha, parang kotse na agad na nakatapak sa preno, at biglang nawalan ng kontrol ang katawan. Habang nagulat ang Metal Master, nagmamadali niyang kinokontrol ang mecha. Pero huli na. Ang malaking asul na pilak na emperador ay biglang bumulwak sa lupa ng walang babala, naging isang spike, tumusok sa kanyang mecha, at pagkatapos ay ang asul na pilak na emperador ay naging isang pagkakasalubong, hawak ito ng mahigpit. Naayos sa lupa. Sa ilalim ng kontrol ng Metal Master, ang mecha ay agad na natunaw, sinusubukang makatakas mula dito. Gayunpaman, sa oras na ito, dumating na rin si Tang Wulan. Ang isang paa ay nakatapak ng malakas sa lupa, at pagkatapos ay isang layer ng dilaw na liwanag ang pinakawalan mula sa mecha ni Tang Wulan. Kontrol ng gravity. Hindi lamang iyon, ang malaking asul na pilak na emperador sa lupa ay nagsimulang masiglang gumalaw, na hinati ang likidong metal sa mga bahagi. Bumagsak ang sibat sa lupa, tumatawid sa mga sibat na parang bagyo, na naghiwa ng mga bakas sa lupa. Ang mga likidong metal na iyon ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makawala, sila ay pilit na hinati sa hindi mabilang na mga bahagi. Ano ang hindi magagawa? Nang matuklasan niya na ang kanyang kalaban ay isang Metal Master,
nakagawa na ng diskarte si Tang Wulan. Ang Metal Master ay pinakamahusay sa metal control at mecha making. Sa katunayan, sa usapin ng mecha, hindi siya kalaban ng kabilang panig. Ngunit, huwag kalimutan, siya ay isang control-type War Spirit Master pa rin. Ang liquefied metal ay ang kakayahan kung saan umaasa ang Metal Master sa kanyang katanyagan. Kahit walang mecha, halos hindi siya matatalo ng kamay na ito. Dahil bukod sa ultra-high temperature attack, halos walang kakayahang limitahan siya. Gayunpaman, ito ay mecha warfare. Kapag sapat na ang antas ng pagkapira-piraso ng mecha, o ang bilang ng mga nahahati na bahagi, gagawa ng paghatol ang system. No. 66, tagumpay. Gagawin ng todo ang master ng metal upang kontrolin ang kanyang konsentrasyon sa likidong metal, ngunit inihayag na ng electronic sound ang resulta ng laro. Ang gininto ang wika na gumawa ng isang mahusay na trabaho ay naging isang gintong liwanag, na nawala sa mecha ni Tang Wulan, at sila Yingkou ay nakabawi. Sa oras na ito, nag-recondensed ang likidong metal at bumalik sa orihinal na hitsura ng mecha. Ngunit gaano man ayaw ng Metal Master, natalo siya sa larong ito. Ibinuka ng dalawang komentarista ang kanilang mga bibig, at ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Tapos na. Nawala. Nawala ang Metal Master. Diyos ko. Paano ito naging posible? Bakit kaya ng Spearcast on the 66 na gumamit ng Spirit Ability? Parang isang set ng parang ahas na espiritu. Gayunpaman, magagamit ng mga espiritu ang Spirit Ability ng Spirit Master, at higit sa isa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kaluluwang ito ay nasa 10,000 taon man lang na antas, tama? Oo. Kung walang 10,000 taon na antas ng cultivation base, paano magkakaroon ng ganoong espiritualidad ang isang kaluluwa? Paano nila malalaman na si Jin Yu ang talagang, depektong produkto, na binili ni Tang Wulan sa Spirit Pagoda? Ito ay lumiliko na ang Metal Master ay maaaring harapin ito ng ganito. Bagamat hindi naman talaga siya nito pinapatay, sa laro, sapat na ang ganoong resulta. Walang sino man ang optimistiko tungkol sa Gun King, umaasa sa isang espesyal na pamamaraan at isang sobrang kaluluwa, natalo ang Metal Master at pumasok sa semifinals. Ang Metal Master ay labis na nanlumo sa pagkatalo, ngunit napagtanto niya na ang kaluluwa na hindi niya talagang pinahahalagahan, pagkatapos na maging napakalakas sa isang tiyak na antas, ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa larangan ng digmaan. Ang larong ito ay nawala sa mga taktika at paghatol. Ang kaluluwa na itinago ng hari ng baril ay gumaganap ng isang mapagpasyang papel. Hindi masyadong nasasabik si Tang Wulan sa pagkatalo sa kanyang kalaban. Sa kanyang opinyon, bagamat mahusay ang kakayahan ng Metal Master, may gap pa rin ito kumpara sa mga top mecha masters tulad ni Ling Wuyo. Ang kanyang kakayahan ay higit sa lahat upang mapabuti ang mecha, kaya kung ang magkabilang panig ay itim na antas ng mecha, ang kanyang kalamangan ay lubhang hamina. Mahirap para sa mga mecha na magsagawa ng malakihang pag-atake, kaya naman napakalayo ng lalaking ito. Siyempre, hindi niya itinatanggi na ang lalaking ito ay talagang may kakaibang bentahe sa paggawa ng mga mecha. Ay isang bihirang powerhouse. Sa relatibong pagsasalita, mas gusto ni Tang Wulan na lumaban sa mga kalaban na may malakas na kasanayan sa pagkontrol ng mecha, na mas magpapaunlad sa kanya. Ang labanan ngayon, na may tamang taktika, ay mananalo sa puntong ito. Mech Warfare, Semifinals. Anong uri ng malakas ang makakaharap mo sa susunod na dalawang laro? Sa mga tuntunin ng digmaang mecha, ang kanyang mga kasanayan sa pagkontrol ay talagang walang kalamangan, ngunit mayroon siyang kalamangan sa kanyang tatlong espiritu. Sa pangkalahatan, ang isang Soul Master ay maaaring magkaroon ng isang kaluluwa sa kanyang antas, at siya ay isa ng nangungunang eksperto, ngunit siya ay direktang nagmamay-ari ng tatlo sa bisa ng paglilinang ng linya ng dugo ng Golden Dragon King at ang kanyang sariling mga partikular na elemento ng swerte. Ang pagtaas ng tatlong espiritu sa Soul Master Battle ay hindi maliit, ngunit ito ay naging mas malinaw sa Mecha Battle. Ang Tyrannosaurus ni Tang Wulan ay hindi pa lumilitaw, at ang lumalamon na mundo ni Kilo Tulip ay maaaring lubos na mapataas ang kanyang espiritong kapangyarihan sa maikling panahon. Hindi lamang inaasam ni Tang Wulan na mapanalunan ang panghuling kampyonato, ngunit inaasam din itong makatagpo ng mas malalakas na kalaban. Sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa tunay na malakas mapapabuti niya ang kanyang sarili. Umalis sa Star Dao Cabin at bumalik sa silid upang magpatuloy sa pagsasanay. Hindi ko alam kung bakit, dahil iginuhit niya ang larawan ni Goyu noong araw na iyon, medyo nasa mood siyang uminom ng kape. Sa kanyang isip, lahat ng uri ng pagdududa tungkol kay Goyu, Nar, at Guyana, bagamat pilit niyang pinipilit na huwag isipin iyon, ay patuloy pa rin nalilito sa kanyang isipan. Si Guyana ay nasa estado pa rin ng amnesia, kaya hindi niya magawang magtanong tungkol dito. Ngunit pagkatapos hilingin ni Long Yuzo na iguhit ang mukha ni Goyu sa araw na iyon, ang kanyang panloob na salpok ay naging hindi mapigilan. Ano ang nangyayari? Mula sa unang pagpapakita ni Goyu sa kanyang harapan, siya ay isang misteryo sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang sabihin sa kanyang sarili na huwag tuklasin ang mga sikreto ng ibang tao,
ngunit habang lumalalim ang relasyon, paanong hindi niya gustong tuklasin? Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting panlulumo. Nasa loob talaga ng bundok ang kwarto niya pero malapit lang sa gilid kaya may mga bintana pa. Sa labas ng mga bintana, may mga bangin, at may medyo kahangahangang tanawin ng mga taluktok ng nyebe. Naglakad siya patungo sa kama, binuksan ang bintana, at hinayaang damaloy ang malamig na hangin sa silid, na hinaypan ang kanyang katawan at puso. Ang malamig na daloy ng hangin ay naging mas kalmado sa kanya, at ang kanyang katawan at isip ay mas nakaka-relax. Guyu, hindi ako maaaring maging makasarili. Ikaw pa rin kung tutuusin. Pagkatapos ng kompetisyon, kailangan ko pa ring magsumikap para matulungan kang maibalik ang iyong memorya. Kahit iwan mo pa ako, sana kaya mo ang sarili mo. Sana masabi mo sa akin kung ano ang nangyayari. Mula pagkabata, nakaranas na siya ng napakaraming malalaking hangin at alon, at ang kanyang psikolohikal na kalidad ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Pero sa parehong paraan, sobrang bigat ng dinadala niya ngayon. Tanging kapag kasama niya ang kanyang mga kaibigan at si Guyu ay medyo marirelax ang kanyang kalooban. Sobrang namiss niya ang mga araw niya sa kolehiyo. Pero ngayon hanggat iniisip niya ang kolehiyo, matinding sakit ang nararamdaman niya. Huminga ka ng mahaba, parang gusto mong ilabas lahat ng depresyon sa dibdib mo, kahit anong mangyari, kailangan mong umusad ng hakbang-hakbang. Sinabi ni Guyu na hindi ko malulutas ang mga problemang kinakaharap niya. Mahal niya ang kanyang sarili, ngunit ang problemang ito ay pinilit na iwanan ang kanyang sarili. Sa huling pagsusuri, mayroon lamang isang posibilidad, iyon ay, kailangan niyang harapin ang napakalakas. Ikalat ang Espiritu Pagoda. Oo. Kung ikukumpara sa Spirit Spreading Pagoda, napakaliit niya, ngunit kailangan niyang harapin ito. Kahit na ang Spirit Pagoda, paano? Ang Shrek Academy at Tang Sect ay binomba, ngunit ang punong tanggapan ng Spirit Swan Tower sa hindi kalayuan ay nag-ingat sa kanilang sarili. Bakit? Si Tang Wulan ay nagkaroon na ng pagdududa tungkol sa Spirit Spreading Pagoda. Sa hinaharap, kung gusto niyang itayo muli ang Shrek Academy, hindi niya may iwasang maalis ang problema sa pagbangga sa Spirit Spreading Tower. Ang isang makapangyarihang Shrek Academy ay talagang hindi ang gustong makita ng organisasyong Spirit Spreading Pagoda. Ano pa, paano ang Federation? Handa ba ang Federation na suportahan ang muling pagtatayo ng Shrek Academy? Lahat ng ito ang kailangan kong harapin. Sa pagharap sa mga ito, ang kailangan ay lakas at impluwensya. Sa tuwing nahaharap sa pagdurusa, lagi niyang nasasanay na sabihin sa kanyang sarili kung bakit may mga paghihirap dahil hindi siya sapat na malakas. Walang kamalay-malay na naikuyom ang kanyang kamao, ang kanyang lakas ay tumaas ng paulit-ulit, at siya ay tumalon ng paulit-ulit, na naging sanhi ng kanyang unti-unting paglipat patungo sa tuktok ng daigdig ng Panginoon ng kaluluwa. Siya ay nagiging mas malakas at mas malakas. Siya ang pag-asa at kinabukasan ng Shrek Academy, Tang Sect, at maging sa kanya. Magsikap na mag-move on. Ang kamakailang kapaligiran ng Blood God Legion ay medyo kakaiba. Kung ikukumpara sa mga normal na panahon, halatang may kaunting pananabik. Lalo na dahil sinabi ni Jiang Wuyo sa Melee Legion na ang Golden Dragon King ay ang kanyang mabuting kapatid, ang bagong promote na Blood 9 sa Blood God Camp, kumalat ang balita sa buong Legion at naging mainit na paksa sa Legion. Ang gayong batang mayor na general, kahit nasa hukbo ng Diyos ng dugo na may mataas na ranggo, ay hindi pa nagagawa, lalo pa sa ibang mga lugar. Golden Dragon King, iyon ay isang manlalaro na umabot sa nangungunang 4 sa Star Battle. Net Federation Challenge. Nangangahulugan ito na ang Soul Master na ito na nilinang sa ibaba ng Legion na 3-character battle armor ay ang pinakamalakas. Parami ng parami ang mga tao sa kafe, dahil maraming tao ang nagtatanong na nakasanayan na ni Tang Wulan na pumunta doon para sa isang tasa ng itim na kape. Sa kamakailang panahon, ang mga benta ng itim na kape sa mga kafe ay tumaas ng 10 beses, marahil dahil ang ibang mga mandirigma ay hindi sinasadya na naniniwala na ang pag-inom ng itim na kape ay malamang na makatutulong para sa paglilinang. Sa katunayan, ang itim na kape ay may ilang mga nakakapreskong epekto, kasama ng mga preconceptions, ito ay talagang nagpapahintulot sa ilang mga tao na magkaroon ng isang tiyak na tagumpay sa proseso ng paglilinang. Gayunpaman, hindi lumitaw si Tang Wulan sa coffee shop sa mga araw na ito, dahilan upang bumalik ng walang tagumpay ang maraming opisyal na gustong masaksihan ang unang henerasyon ng kabataang henerasyon ng hukbo. Gayunpaman, ang iba't ibang balita tungkol kay Tang Wulan, kabilang ang iba't ibang mga video na ipinakita niya sa mga nakaraang laro, ay nagsimula ring kumalat ng malawak sa Legion. Sa partikular, may balita mula sa Blood God Camp na ang Life Tide na lumitaw sa Legion Camp dati, na nagpapakinabang sa lahat mula sa binyag ng buhay, ay talagang sanhi ng pagbagsak ni Tang Wulan sa kanyang limitasyon. Ang partikular na sitwasyon ng Blood God Camp ay pinag-aaralan. Tungkol dito, ang commander ng Blood God Legion at ang iba pang matataas na miyembro ng Legion ay pumayag sa pagkalat ng balitang ito. Sa loob ng ilang panahon, kahit na si Tang Wulan ay bihirang magpakita sa publiko, ang kanyang reputasyon sa Blood God Legion ay umuunlad. Sa partikular, pagkatapos na maalis si Ling Wuyu sa huling round ng Mecha Battle,
hindi niya sinasadyang sinabi na si Tang Wulan ay habol sa nangungunang 4 na hari ng baril. Mas sikat pa si Tang Wulan. Parehong pumasok sa semifinals ang Soul Master Battle at Mecha Battle, natatakot ako na ito lang. Kung tutusin, halatang iba ang 7 tao. Ang isang mas malapit na pagtingin sa mga paraan ng pakikipaglaban at mga sandata ng Golden Dragon King at ng Spear King ay talagang kapanipaniwala. Si Jiang Wuyo ay bahagyang nanlumo at uminom ng dobleng lakas na alak sa kanyang harapan, at nagreklamo sa kanyang kapatid na babae sa tabi niya, Julio, gaano katagal mong sinabi ang batang ito na si Wulan ay nasa Legion? Wala pang kalahating taon pagkatapos niyang mabusog, paano siya makakaalis? Napakabilis. Tumawa si Jiang Qiu, bakit, kuya, nagseselos ka? Walang lihim na sinabi ni Jiang Wuyo, ito ay higit pa sa pagseselos, ito ay isang selos na galit lamang. Gusto siya ni Yuzo, ang kanyang lakas ay masyadong mabilis na umunlad. Noong una ay akala ko ay mas mababa siya sa akin, ngunit gaano katagal ito? Halos hindi ko ito inaasahan. Lahat ay tao, kaya bakit napakalaki ng puwang na ito? Nagkibit balikat si Jiang Qiu, paano ko malalaman? Eto na, interesado din ako sa kanya. Hindi ba napakaganda ng relasyon mo sa kanya? Bakit, ibenta at ibenta mo ang kapatid mo? Inikot ni Jiang Wuyo ang kanyang mga mata, mayroon akong kasintahan, at lahat sila ay aktibong tumatanggi kay Yuzo. Ano ang gagawin mo? Hoy, ikaw ba ang tunay kong kapatid? Sa iyong paningin, mas masama ako kay Yuzo, tama? Nakapatong ang mga kamay ni Jiang Qiu sa kanyang balakang na may hitsura ng sama ng loob. Nagmamadaling tumawa si Jiang Wuyo at sinabing, syempre hindi. Chunlan Kyujo at ikaw ni Yuzo ay parehong magaling manalo sa mga laro. Hindi ba ito ang aking manliligaw sa mata ni Shisu? Kinagat ni Jiang Qiu ang kanyang mga labi, huwag kang lalapit, ang malamaya mong dila, hindi man lang ako nag-abala na kausapin ka, karapat-dapat ka kung hindi mo maabyutan ang ulan at nyebe. Walang magawang sinabi ni Jiang Wuyo, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Kapag kasama ko siya, napakatanga ng bibig ko. Gusto kong manigarilyo ang sarili ko. Sabik na sabi ni Jiang Qiu, kaya ko ito para sa iyo. Galit na sinabi ni Jiang Wuyo, pumunta ka. Sa madaling salita, sa tingin mo hanggang saan kaya si Wulan sa susunod na laro? Nagkibit balikat si Jiang Qiu at sinabing, importante ba ito? Parehong nakapasok sa semifinals ang Soul Master Fighter at Mecha Fighter. Sapat na ito. Ito ay nagpapatunay na siya talaga ang una sa kabuoang lakas. Para sa mga susunod na laro, hindi mahalaga. Tama. Sinabi ni Jiang Wuyo, bakit ganoon din? Kung nanalo ka sa isa pang laro, ikaw ang mangganguna sa dalawa, o hindi bababa sa isang runner-up. Kung nanalo ka pa ng 2 laro, ikaw ay magiging isang kampyon. Si Wenwu ang una at si Wu ang pangalawa. Isang kampyon lamang ang tunay na totoo. Tandaan. Bahagyang bumantong hininga si Jiang Qiu at sinabing, isipin mo ang kalaban sa likod niya, sa tingin mo kaya pa ba niyang sumulong? Saglit na natigilan si Jiang Wuyo, at sumimangot, mukhang mas mahirap. Ang ibang tao ay talagang mahirap pakitunguhan. Sinabi ni Jiang Qiu, kaya, sapat na ang double semifinals. Sa mga susunod na laro, okay lang na matalo. Anyway, sikat na siya ngayon. At least sa Legion, halos mawala na ang boses niya ng pagiging Blood God noong bata pa siya. Ay look, mas magiging problema ang orihinal na Blood 9 Commander this time. Hindi ko alam kung ang Blood God Camp ay madidagdagan ang bilang ng mga Blood Gods ni Wulan. Sinabi ni Jiang Wuyo, mayroon pa akong kaunting tiwala kay Wulan. Ang taong ito ay hindi rin tao. Alam mo ba? Kahit hayaan niya akong talunin ako ngayon, ang resulta ay pagkahapo. Kaya, maaaring hindi niya kaya. Ipaglaban ang kampyonato, lalo na sa panig ng Soul Master Battle. Sinabi ni Jiang Qiu, ang Soul Master ay nakikipaglaban. Ang Soul Master ay nakikipaglaban sa kanyang susunod na kalaban, ngunit naunawaan na niya ang pinakamataas na powerhouse ng Soul Sword. Ang buong Federation ay kilala, isang figure ng antas ng assassin ng Southern Army. Sinasabi na kung ito ay hindi init ng ulo masyadong mabaho at hindi gaanong sikat, ito ay dapat na isang battle armor long character. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Jiang Wuyo, Knockwind Sword Demon, Sima Jinchi. Sa totoo lang, medyo mahirap siyang makilala. May problema si Wulan. Gayunpaman, maaaring walang pagkakataon. Kung tutusin, may baril din si Wulan. Ibig sabihin, napakunot ng noo si Jiang Qiu, pwede bang pareho ang isip at kaluluwa? Ngumuso si Jiang Wuyo, bueno, tumaya tayo. Ngumiti si Jiang Qiu at sinabing, ano ang pinagpustahan mo? Sinabi ni Jiang Wuyo, hindi ba gusto mo palagi ng Black Spirit Shield na mag-equip sa iyong mecha? Kung matalo ako, gagawin ko ang lahat para bilhin ito para sa iyo. Kapag nanalo ako, tutulungan mo akong magpaulan at mag-snow. Magpa-appointment ka kahit minsan, hayaan mo siyang kumain kasama ako. Paano? Ang taya ay kung kaya bang talunin ni Wulan ang Gale Sword Demon si Majinchi. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Qiu, okay, I bet.
Sa oras na ito, nakaupo si Long Yuzo sa kanyang dormitoryo, nakatingin sa screen ng Soul Guidance na nakasabit sa dingding, tahimik na naghihintay para sa semifinals nitong Star Battle. Net Federation Challenge. Hindi niya alam, pinagtaksilan siya ng isang mabuting kasintahan. May kalahating oras pa bago magsimula ang semifinals. Manalo kaya siya? Medyo kinabahan si Long Yuzo, at ang kanyang damdamin para kay Tang Wulan ay napakakomplikado. Pagkabalik ng araw na iyon, siya ay nasa ulirat ng mahabang panahon. Alam niyang baka wala na talaga siyang pagkakataon, pero hindi niya pa rin maiwasang pansinin ito. Para sa walang iba, at least, kapag pinapansin siya, pansamantala niyang makakalimutan ang sakit. Mula pagkabata, gusto niya ang malakas, at palagi niyang naiisip na ang kanyang magiging lalaki ay magiging isang malakas na nangunguna sa mundo. Hindi nagtagal, nagkaroon din siya ng magandang impresyon kay Jiang Wuyo. Sa mga nakababatang henerasyon, si Jiang Wuyo ay napakabuti at tinatrato siya ng napakahusay. Paanong hindi niya maintindihan ang intensyon nito? Gayunpaman, sa kanyang isip, si Jiang Wuyo ay namumukod-tangi, ngunit hindi sapat na perpekto. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakasama. Parang laging may kulang. Hanggang sa lumitaw si Tang Wulan. Tandang-tanda niya ang bawat ngiti nito sa labi, hanggang sa napagtanto niya ang nararamdaman niya, bigla niyang napagtanto kung gaano siya kawalang muwang noon. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa lakas anumang oras, ito ay isang uri ng pakiramdam, ito ay ang kislap na pumuputok sa puso sa isang iglap. Kahit na si Tang Wulan ay hindi lumakas o lumakas, siya pa rin ang nagustuhan niya sa kanyang puso. Anuman ang lahat, ito ay tunay na pag-ibig. Sa buhay ng isang tao, dapat palaging may ganitong pagmamahal at damdamin ng ilang beses. At hanggat nahuli mo ito ng isang beses, mahahanap mo ang iyong tunay na kapalaran. Hindi siya nagalit kay Tang Wulan, kung tutusin, hindi siya sinaktan ni Tang Wulan mula simula hanggang wakas, ni hindi man lang siya nagkaroon ng malabong saloobin. Kahit na, medyo nagpapasalamat siya kay Tang Wulan, ang hitsura nito ang nagpaunawa sa sarili ng tunay na lasa ng pag-ibig. Wulan, kailangan mong sumama. Kahit gaano kalakas ang kalaban mo siguradong matatalo mo siya, di ba? Dormitoryo, rest area, bar, coffee shop. Ang lahat ng mga lugar sa Blood God Legion na may screen ng Soul Guidance, sa ngayon, ang screen ay nakasynchronize sa finals ng Star Battle. Net Federation Challenge, na nagpapakita ng parehong eksena. At sa sumunod na laro ay anabangan din ito ng lahat. Golden Dragon King, harapin mo, Sword Demon. Semifinal, unang laro. Sa Blood God Camp, sa sandaling nakaupo si Blood sa gitna, lahat ng iba pang mga Blood God ay nakaupo sa tabi niya, kasama ang dating Blood 9. Maging ang mga deputy head ng Blood God Camp ay naririto sa pamumuno ng Legion Commander na si Mingjing Daoluo Zhanghuanian upang panuurin ang larong ito ng magkasama. Hindi kalabisan na sabihin na sa oras na ito, sa bulwagan ng Blood God Camp, mayroong higit sa 15 may titulong Daoluo level powerhouses, at mayroong 24 na karakter na fighting armor masters. Sa buong kontinente, hindi hihigit sa 4 na puwersa ang maaaring umabot sa antas na ito. Umupo si Zhanghuanian sa tabi ni Shai, matandang Kao, sa tingin mo ba ay mananalo ang batang ito? Hindi mo ba sinabi na ang gawain para sa kanya ay maging isang kampyon? Kung siya ay matalo, may kaparusahan ba? Mahina na sinabi ni Zuye, layunin. Ibig sabihin, paano ko malalaman kung sino ang lalahok sa kompetisyong ito? Ha! Napaawang ang bibig ni Zhanghuanian, masyado ka bang makasarili? Walang pakialam na sinabi ng walang awan na si Daoluo Caudeze, kung ayaw kong maging will, ako ang magiging unang dugo sa iyong Blood God Legion na hindi naninira. Dahil sa sinabi nito, medyo kakaiba ang mga ekspresyon ng mga tao sa kanilang paligid, at hindi nila napigil ang tumawa. Di ba, walang ibon sa mga bundok na nababalutan ng niebe? Caudeze. Kinagat ni Zhanghuanian ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita siya ng ngiti sa kanyang mukha. How about a discussion? You see, your Blood God Camp is already full, there is one more. Not much, one less than him is not too few. And my side, but there is a lack of a successor who can really support the entire legion. Kung siya ay darating, I will train well, and at least can his God Legion the future for 100 years. Ibig sabihin ay maaring hamina ang Abyss Plane, baka tuluyan na nating maresolba ang ating kalaban sa loob ng 100 taon. Inilabas ni Ruthless Daoluo ang kanyang mga tenga, ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Hinihintay kita. Mabangis na sabi ni Zhanghuanian. Hindi napigilan ni Zhu Er na sabihin, Lao Zhang, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. May mga tagapagmana ka, hindi ba tayo nagkukulang dito? At saka, si Wulan, ang batang ito, ay hindi nakatakdang manatili sa Blood God Camp sa hinaharap. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhanghuanian. Siyempre alam na niya ang pinagmulan ni Tang Wulan. Hindi naman ganoon. Ang nagsalita ay si Ruthless Daoluo. Oh, maaari mo bang panatilihin siya? Ito ay ipinadala ng iyong Tang sect. Basta't maaari mong siguraduhin na panatilihin siya, kahit na ikaw ay nasa Blood God Camp. Namilog ang mga mata ni Zhanghuanian. Ang Blood God Camp ay bahagi rin ng Blood God Legion.
Hanggat handa si Tang Wulan na manatili dito, tiyak na mag-aambag siya sa Legion sa hinaharap. Sinabi ni Cao Dezi, maghintay at tingnan. Depende ito sa kung gaano siya kabilis lumaki. Huanian, kung isang araw, malulutas talaga natin ang gulo ng Abyss Plane, ano ang iyong gagawin? Si Zhang Huanian ay natigilan saglit. Hindi niya kailanman isinaalang-alang ang tanong na ito, dahil hindi niya naisip na malulutas niya ang problema ng Abyss Plane sa kanyang buhay. Hindi ko naisip ang tungkol dito. Kung may ganoong magandang bagay, syempre ito ay maglakad-lakad at ituloy ang mga walang kabuluhang bagay na iyon. Bagamat wala siyang limitasyon sa antas ng paglilinang ni Dao Luo, siya ay isang maikling shot lamang. Bakit niya gaanong pinahahalagahan si Tang Wulan? Ang isa sa mga ito ay ang agos ng buhay hindi pa nagtagal ay sa wakas ay nagbukas ng pintong ito para sa kanya. Ang kulang sa kanya ngayon ay kaya niyang tumayong matatag pagkatapos gawin ang hakbang na ito. Ang 78 antas at ang 79 na antas ay tila isang antas lamang ang naiiba, ngunit sa kanilang antas, ito ang antas na ito, na isa ring mundo ng pagkakaiba. Nilingan siya ng walang awa na si Dao Luo, kung sa araw na iyon, may kahilingan ako. Sinabi ni Zhang Huanian, ano? Mahigpit na sinabi ng walang awa na si Dao Luo Cao Dezi, kapag naibalik ni Wulan ang Shrek Academy, tatabi ang Legion sa kanyang tabi. Nagulat si Zhang Huanian, ibig mong sabihin, hayaan ang Legion na tulungan siyang maibalik ang kolehiyo. Tahimik na tumango si Cao Dezi, ang Shrek Academy ay lumipas na sa loob ng 20,000 taon. Ilang talento na ba ang nalinang para sa Federation? Ilang mga pamana ang natitira para sa Federation? Paano ito malipol? Tang Wulan, bilang pinuno ng Shrek 7 Monsters, siya ito ay isang hindi maiiwasang responsibilidad. Mataimtim na sinabi ni Zhang Huanian, ngunit dapat mong malaman na ang Blood God Legion ay nasa ilalim pa rin ng departamento ng militar kahit gaano pa ito independyenta. Ang Blood God Legion ay sama-samang binuo ng Shrek Academy, Tang Sect, Temple of War at Spirit Spreading Tower. Off. Tumango si Cao Dezi at sinabing, alam ko, ngunit tinatanong kita, kung tayo lang, sa tingin mo ba malulutas natin ang kalaban ng eroplano sa kalaliman sa buhay na ito? Nagtanong pabalik si Zhang Huanian, ibig mong sabihin na ang pagdaragdag ng Tang Wulan ay makakalutas ng problema. Walang pakialam na ngumiti si Cao Dezi, at sinabing, kahit na posible. Kaya, ang ibig kong sabihin, kung kaya niyang gampanan ang isang mahalagang papel sa paglutas ng problema ng eroplano sa kailaliman. Pagkatapos, kapag ang hukbo ng Diyos ng dugo ay talagang kapag napalaya mo ang iyong mga kamay, maaari kang tumayo sa gilid ni Tang Wulan. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhang Huanian, Old Cow, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kahit sa ating Legion, kahit kalahati sa kanila ay handang sumuporta. Kayong mga sundalo mula sa Tang Sect at Shrek Academy ay walang problema. Ngunit, kung tutusin, mayroon pa ring mga sundalo mula sa Spirit Spreading Tower at Temple of War sa atin, at hindi ko maiwasang isaalang-alang sila. Sinabi ni Cao Dezi, hindi sa lalaban tayo sa Federation, ngunit para tumayo sa panig ni Tang Wulan at suportahan siya, kahit sa ibabaw, at huwag hayaan siyang magdusa ng anumang hindi patas na pagtrato sa proseso ng pagpapanumbalik ng Shrek Academy. Hindi ba yun lang ang kinakailangan, hindi ba? Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Zhang Huanian, okay lang ito. Walang pakialam na sinabi ni Cao Dezi, ang Blood God Legion ay palaging may dapat gawin. Ang layunin ng ating pag-iral ay protektahan ang mainland. Ngayon ay laganap na ang Holy Spirit Cult at nagdulot ng maraming trahedya sa mainland. Kung malulutas ang problema ng Abyss Plane, sa palagay mo ba ang ating mga kaaway ay dapat palitan nila? Sinabi ni Zhang Huanian ng walang pag-aalinlangan, syempre okay lang ito. Kung hindi pa ako nakagalaw, matagal ko na silang nilinisan. Okay, then we are settled. Bahagyang ngumiti si Cao Dezi at tumigil sa pagsasalita. Sa Blood God Legion, walang alinlangang kinakatawan niya ang Tang Sect, at ang pinakamataas na posisyon ng Shrek Academy sa Blood God Legion ay ang Blood 3. Ngunit ang kabuuang bilang ng mga sundalo sa Shrek Academy ay ang pinakamataas. Sa isang diwa, kinakatawan ni Zhang Huanian ang mga opinyon ng mga sundalo sa panig ng Templo ng Digmaan. At sa usapin ng prestihiyo, walang sino man sa Legion ang makakalampas kay Zhang Huanian. Bagamat ang Blood God Legion ay binubuo ng 4 na pangunahing puwersa, sa katunayan, ang orihinal na pagkakakilanlan ng lahat ay medyo nabawasan, at ang Legion ay buo. Bilang isang dugo, hindi alam ni Cao Dezi kung anong uri ng mga responsibilidad ang papasanin ni Tang Wulan sa hinaharap. Nais din niyang gawin ang kanyang makakaya upang tulungan siyang magbahagi ng bahagi, upang kahit papaano ay makapagpahinga si Tang Wulan. Ang Holy Spirit Cult ay talagang ang pinakamalaking kaaway na kakaharapin ni Tang Wulan sa hinaharap, at isa rin itong nakamamatay na kaaway na kayang gawin ang anumang kailangan. Kung kaya ng Blood God Legion ang bahaging ito, kahit papaano ay mabibigyan siya nito ng maraming oras para maibalik ang Shrek Academy. Magsisimula na ang laro. Biglang sabi ni Zhu Er. Muling bumagsak ang mata ng lahat sa malaking screen sa harap. Sa screen, puno na ang mga upuan sa paligid ng semifinals. Ang sinumang may Starbuckle cabin at handang magbayad ng mataas na bayad ay maaaring manood ng laro ng immersive. Bagamat mahal ang mga tiket, maagang naubos ang mga ito.
Kung ikukumpara sa ibang semifinals, mas mapapanood ang isang ito. Sword Demon vs. Golden Dragon King, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at matatalo. Ang isa ay pangalawa sa kompetisyong ito at ang isa ay pangatlo. Siguradong ito ang pinagtutuunan ng pansin. Walang duda na ang kanilang nanalo ay kwalipikadong hamunin ang may pinakamataas na logro. Sa ibang semifinals, dapat walang suspense. Umupo si Tang Wulan sa lounge, nakapikit ang mga mata. Habang nakapatong ang sibat ng gintong dragon sa kanyang mga tuhod, tahimik niyang naramdaman ang artifact na ito na tila isa sa kanyang sarili. Walang sibat ang hindi sinasadyang nahayag, ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya na ang Golden Dragon Spear ay bahagi na ng kanyang katawan, at ito ay isang napakahalagang bahagi. Pinanood ni Tang Wulan ang labanan ni Sima Jinchi at Ye Xinglan ng napakaseryoso, at pinanood ito ng higit sa isang beses. Ang sandata ni Sima Jinchi, ang Wind Sword Demon, ay ang Dragon Slashing Sword. Sa isang kahulugan, ang kanyang kakaibang martial soul ay nagkaroon pa ng isang tiyak na epekto sa martial soul ni Tang Wulan. Siyempre, depende ito kung kayang malimpasan ng kanyang Dragon Slashing Sword ang Golden Dragon King. Kaugnay nito, si Tang Wulan ay tiwala pa rin sa kanyang sarili. Mula sa pananaw ng cultivation base, si Tang Wulan ay dapat na Dahado. Walang duda tungkol dito. Pinatunayan ng mga nakaraang laro na itong Gale Sword Demon ay ang cultivation base ng 8-ringed spirit na si Dao Luo. Si Tang Wulan ay kasalukuyang 65 antas lamang. Kahit may dual course siya, may gap pa rin siya sa kalaban niya in terms of spirit power. Ngunit hindi ito ang pinakamahalagang bagay, ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-unawa sa mga armas. Si Sima Jinchi, ang Wind Sword Demon, ay mayroon ng sariling kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay mabangis at marahas, puno ng ligaw na lasa. Ang Sword Soul ni Ye Xinglan ay nagkaroon na ng hugis, at walang pagdududa na matalo sa kanya. Kaya, ngayon, kapag si Tang Wulan ay nakikipaglaro laban kay Sima Jinchi, hindi niya napagtanto ang kanyang sariling diwan ng baril, sa pinakamaganda, masasabi lang niya na siya ay isang mahusay na baril. Ito ang tunay na agwat sa pagitan nila. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi optimistiko tungkol sa kanyang tagumpay sa labanang ito. Masyadong malakas ang combat effectiveness ni Sima Jinchi. Minsan ay gumamit siya ng isang tao para madaling talunin ang isang regiment ng mga mecha nang hindi nakasuot ng battle armor. Ang mecha formation ng isang regiment ay 100 mechas, at ang regiment na iyon ay isang enhanced regiment pa rin, at ang pinuno ng regiment ay isang black level mecha division. Noong panahong iyon, si Sima Jinchi ay isang 7-ringed soul saint lamang. Ang buong proseso ay parang sira. Nang walang pag-aalinlangan. May isip kung gaano ka-wild ang estilo ng pakikipaglaban ng lalaking ito. Gayunpaman, anuman ang mangyari, si Tang Wulan ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Ang pagkatalo sa kalaban na ito ay tiyak na magpapalalim muli sa kanyang pangunawa sa Golden Dragon Spear, na isang mahalagang bahagi ng kanyang paglilinang. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang kanyang buong pagkatao ay pumasok sa isang estado ng kawalan, ganap na nahuhulog sa pangunawa ng gintong sibat ng dragon. Sa ilalim ng presyon ng pagharap sa isang malakas na kaaway, pinipiga niya ang kanyang sariling potensyal. Kapag mas nahaharap ka sa isang malakas na kaaway, mas maaari kang maging mas malakas at kahit na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ito ay tila naging isang hindi maiiwasang sitwasyon sa kasaysayan ng paglilinang ni Tang Wulan. Hanggang sa tinawag siya ng mga tauhan ay dahan-dahan siyang bumangon, hawak ang sibat ng gintong dragon sa kanyang kamay, at humakbang palabas ng lounge. May malabong gininto ang kinang sa kanyang mga mata. Sa kanyang puso, paulit-ulit na kumikislap ang figure ni Old Tang, sa tuwing ginagamit niya ang kanyang mga daliri. Ang nakabibinging tagay ay damaloy sa kanyang mukha, at ang malalaking alon ng hangin ay sapat na upang bumulwak ang dugo. Ngunit hindi naapektuhan si Tang Wulan. Ang mga tinig ng labas ng mundo ay maaari lamang ihiwalay, at ang kanyang buong pagkatao ay nasa malamig na kalagayan tulad ng isang salamin. Tahimik ko lang naramdaman ang kapangyarihan ng sarili kong dugo na dumadaloy sa Golden Dragon Spear. Sa kabilang banda, si Sima Jinchi, ang Gale Sword Demon, ay nag-walk out din. Ang Dragon Slashing Sword ay malinaw na ang kanyang martial soul, ngunit hawak na niya ito sa kanyang kamay at naglakad palabas sa kanyang balikat. Hanggat ang singsing ng espiritu ay hindi inilabas, ang pagpapanatili ng pagkakaroon ng espiritu muna ay hindi napapailalim sa mga patakaran. Nang makita si Tang Wulan, na matangkad at humakbang sa tapat niya, hindi mapigilan ni Sima Jinchi na magpakita ng pananabik sa kanyang mga mata. Ito ba ang batang ito? Ang pinuno ng Shrek 7 Devils, ang antas ng paglilinang ay nasa itaas pa rin ng Zengyo. Ang kanilang kapitan. Sa lahat ng contestant, bukod sa mga partner ni Tang Wulan, siya lang siguro ang nakakaalam ng identity ni Tang Wulan. Ang Southern Legion ay pinamamahalaan ng Holy Family na parang isang monolith, at kahit ang Federation ay hindi makapasok. Bagamat si Sima Jinchi ay lubhang hindi katanggap-tanggap sa hukbo, siya ay lubos na pinagkatiwalaan ng matandang komandante ng hukbo, upang malaman niya ang ilang mga bagay na hindi alam ng ibang tao. Siya ay isang kasama ni Zengyo, ang kanyang edad ay halos pareho, at siya ay nakakarating sa puntong ito. Natural, ang kanyang talento ay hindi maliit.
Napanood din ni Sima Jinchi ang nakaraang laro ni Tang Wulan. Hinangaan niya ang mga explosive combat method ni Tang Wulan, at si Tang Wulan ay may maraming explosive skills, na nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Lalo na nang matalo niya si Yuanan Yahui sa dulo, ginawa niyang tagumpay ang pagkatalo. Masyadong malakas ang pagsabog na iyon. Ang dalawang panig ay magkaharap sa malayo, at ang malakas na espiritu ng pakikipaglaban ay sumambulat mula sa mga espada at baril ng magkabilang panig halos kaagad. Sa mga mata ni Sima Jinchi, si Tang Wulan ay parang isang higanting dragon na natutulog doon, na maaaring bumangon anumang oras. Sa mga mata ni Tang Wulan, si Sima Jinchi ay mukhang isang Verdugo, na nagpapakita ng kanyang kabangisan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya na ang isang Soul Master ay hindi maaapektuhan ng kanyang Golden Dragon King bloodline in terms of martial arts. Under normal circumstances, kahit hindi dragon ang martial soul ng kalaban, maaapektuhan ito ng ilang bloodlines niya. Ito ay isang hindi maiiwasang sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi. Ang mabangis na aura mula sa Dragon Slashing Sword ay maaaring makapagpasigaw sa dragon. Ang bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan ay hindi lamang nabigo na makaapekto sa kanyang kalaban, ngunit siya ay naapektuhan sa isang tiyak na lawak. Sa orihinal, naniniwala si Tang Wulan na dahil ang kalaban ay isang dragon slaying na kutsilyo, ang kanyang dugo ay kumukulo dahil sa hitsura ng kalaban, at puno pa ng galit at hinanakit. Gayunpaman, nang talagang harapin niya si Sima Jinchi at maramdaman ang hininga ng kalaban, nalaman niyang hindi ito ang kaso. Nagdulot nga ng ilang pagbabago ang Dragon Blade sa kanyang bloodline na Golden Dragon King, ngunit hindi ito ang mga negatibong emosyon tulad ng galit at hinanakit, kundi isang emosyon na katulad ng paggalang. Iyon ay isang pag-aproba. Ang pinuno ng Sith Dragon Clan, ang Golden Dragon King ay bahagi ng Dragon God. Nakaharap sa isang dragon-slaying knife, bakit may ganoong reaksyon? Ano ang nangyayari? Ngunit ang isang bagay na makumpirma ni Tang Wulan ay ang Dragon Slashing Sword sa kamay ng kalaban ay dapat na may kaugnayan sa Dragon Clan. Ang sorpresa ni Sima Jinchi ay mas malakas kaysa kay Tang Wulan. Ang bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan ay isang martial soul sa kanyang mga mata. Wala pa siyang nakitang Dragon Martial Soul Possessor na ganoon kalmado sa harapan niya. Ang Dragon Slashing Knife ay hindi talaga isang Dragon Slaying Knife. Sa katunayan, ito ay orihinal na sandata na nilikha ng Dragon God, at ito ay pinagkadalubhasaan ng pinakapinagkakatiwalaang subordinate ng Dragon God. Sa siyam na hari ng Dragon, ang maliwanag na hari ng Dragon ang pinakamamahal ng Dragon God, kaya ang Dragon Sword na ito ay ibinigay sa Bright Dragon King. Sa Dragon Clan, ang maliwanag na Dragon King ay nagpaparusa. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng espada ni Zhonglong, ang Dragon lamang ang pinugutan ng ulo. Hindi ito Dragon Slaying. Sa God Realm Battle, ang Dragon Clan ay natalo, at ang Bright Dragon King ay nahulog, at ang Dragon Sword na ito ay nawala din sa God Realm. Ngunit nahulog ito sa kontinente ng Daoluo. Bilang isang banal na sandata, ito ay tahimik sa loob ng maraming taon, naging isang anyo ng enerhiya at palaging umiiral sa isang tiyak na sulok ng kontinente. Hanggang isang araw, nang ang isang matuwid na tao ay handang isakripisyo ang kanyang sarili upang mapanatili ang kaayusan sa harap ng isang malakas na kaaway, ang natutulog na Dragon Blade ay nagising, sumanib sa dugo ng taong iyon, at nabuhay na muli. Simula noon, ang Dragon Slashing Blade Martial Spirit ay ipinasa, na may suot na isang ugat. Dahil, ang Dragon Slashing Sword ay maaari lamang magkaroon ng isa. Sa kasamaang palad, wala ng Dragon Clan ang maaaring mga siwa dito. Si Sima Jinchi ang tagapagmana ng henerasyong ito ng Dragon Slashing Blade Martial Soul. Ang lahat ng mga taong nagmana ng Dragon Slashing Blade Martial Spirit ay pawang mga matigas ang ulo na hindi makapagpahid ng buhangin sa kanilang mga mata. Ang Dragon Blade ay isa nga sa pinakamakapangyarihang sandata sa kontemporaryong panahon. Nagmana si Tang Wulan ng dugo ng Golden Dragon King. Bilang bahagi ng Dragon God, tiyak na hindi siya magpapasakop sa Dragon Slashing Sword, ngunit natural siyang nagpakita ng paggalang sa kahulugan ng mga panuntunan ng Dragon Clan sa Dragon Slashing Sword. Ito ang dahilan ng kakaibang pakiramdam na iyon sa puso ni Tang Wulan. Ang referee ay tumingin sa magkabilang panig at inihayag ang pagsisimula ng laro ng hindi nagsasalita. Dahil ang kompetisyon ay ginanap, hindi bababa sa ang pinakamalakas na banggaan sa ngayon ay sa wakas ay magsisimula na. Ang Blood God Legion ay nagbibigay pansin, ang Southern Legion ay nagbibigay pansin, ang Shrek 7 Devils ay nagbibigay pansin, at karamihan sa mga tao sa buong Federation na nakakakita ng Soul Guidance Screen ay lahat ay nagbibigay pansin sa kompetisyong ito ng mga nangungunang powerhouse. Hindi nagsimula sa unang pagkakataon sina Tang Wulan o Sima Jinchi, at halos sabay na itinaas ng magkabilang panig ang kanilang mga sandata. Hawak ang isang gintong sibat ng dragon, isang dampi ng ginto ang lumitaw sa bawat sulok ng katawan ni Tang Wulan, isang pares ng gininto ang pakpak ng dragon na nakaunat mula sa likuran, at pagkatapos, isang maliit na gininto ang liwanag ang lumiwanag sa buong katawan, ang dalawang salitang battle armor na taglay ng Dragon Moon. Ang figure ay agad na lumaki, umabot sa taas na 3 metro, at ang gintong sibat ng dragon ay lumaki rin, ang malakas na layunin ng sibat ay umaalon at kumakalat sa dulo ng sibat.
Ang hininga ni Tang Wulan ay tumaas din ng husto. Ang tunog ng pag-awit ng dragon na umaalingaw-ngaw sa kanya tulad ng kumukulog na kulog, at ang nakasisilaw na hugis brilyante na kaliskis ng gintong dragon ay mas nakasisilaw. Sa isang tingin sa kanyang mga mata, tumingala si Tang Wulan sa langit at sumigaw, hawak ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, at si Long Yin ay biglang lumakas, ang kanyang mga pakpak ng dragon ay bumukas sa kanyang likuran, ang kanyang katawan ay lumutang mula sa lupa, at ang kanyang sariling momentum ay patuloy na tumaas ng husto. Ang kabaligtaran na si Sima Jinchi ay may hawak na malaking dragon slashing sword sa kanyang kanang kamay, at isang bilog ng mga spirit ring ang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. 4 na lila at 4 na itim, ang kanyang aura ay tumataas din, tulad ng isang madilim na ulap na kumakalat mula sa kanyang tagiliran. Parang nagbubukas. Dahil sa kakilakilabot na presyon, ang espasyo ay hindi makayanan ang pangkalahatang bahagyang pagyanig, at ang hangin ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkapira-piraso. Mayroong isang layer ng itim na ambon sa dragon slashing knife, at natural na umaalingaw-ngaw ang mga hiyawan ng dragon clan sa talem. Ang dragon sword ay ang talem ng hustisya, matuwid at marangal. Ang mga kalungkutan ay ang mga kaluluwa ng dragon na nakagawa ng malalaking pagkakamali sa nakaraan. Ang mga kaluluwang dragon na ito ay napigilan ng hindi mabilang na taon sa ilalim ng talas ng talem. Sa tuwing ay activate ang dragon sword, ang tunog na kanilang ginagawa ang mga may maitim na puso ay magkakaroon ng malaking impluensya at magpapakilod sa kanilang mga puso. Sa kasamaang palad, hindi ito nakaapekto kay Tang Wulan, may liwanag sa kanyang puso, at ang mga hiyawan na ito ay nagpasaya sa kanya. Sa mga mata ng mga manunood, lahat sila ay tila naging mga bundok, ang isa ay itim at ang isa naman ay ginintoang, lahat ay pumuputok ng napakabaliw, at ang espasyo ng buong table ng laro ay bahagyang nanginig. Blood God Camp. Ang Star Battle. Net ay sinasabing hindi kayang makipaglaban sa itaas ng free character battle armor, kaya may mga paghihigpit. Ang susunod nilang banggaan, natatakot ako na umabot sila sa ganoong antas. Hindi ko alam kung ang Star Dao Cabin at ang Star Battle. Net ay makatiis nito. Sumimangot si Zhang Huanian. Sinabi ni Cao Dezi, tiyak na pinalakas ito. Ang mga katulad na sitwasyon ay naganap na sa mga nakaraang laro. Tiyak na polalikasan ng Federation ang larangan ng digmaan sa isang malaking lawak para sa huling ilang mga laro ng finals. Ang Star Dao Cabin ay medyo mahirap sabihin. Tingnan mo, sinabi ni Zhang Huanian, ang Star Battle. Net na ito ay talagang isang epoch-making masterpiece, ngunit mayroon pa ring mahabang paraan upang tunay na may sama sa buhay ng mga tao. Ang kompetisyon na ito ay mukhang kaakit-akit sa ibabaw, sa katunayan, battle. Net napakaraming problema. Pagkatapos ng kompetisyon, dapat itong muling pumasok sa panahon ng pagsasaliksik at pag-unlad. Hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng mas mahusay na bersyon sa mga bahagi ng hardware. Sumang-ayon si Cao Dezi, ngunit para sa aming mga matatanda, ang hitsura ng Star Battle. Net na ito ay sapat na upang mabigla kami. Maghintay at tingnan. Sa katunayan, ang bottleneck ng federal na teknolohiya ay hindi nadalawa sa isang araw. Diyos! Ang kakulangan ng mga mapagkukunan ay naging dahilan upang ang Federation ay maglaan ng mas maraming enerhiya sa paggalugad ng kalawakan. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng isang bagong mapagkukunang planeta posible na mabuhay ang Federation. Napabuntong hininga si Zhang Huanian, ngunit ang ilang mga tao ay hindi nag-iisip. Sa kanilang palagay, ang Daoluo Star ay mayroon pa ring maraming mga mapagkukunan na maaaring patuloy na paunlarin. Daoling at Xingluo, iyon ang pinakamalapit na layunin. Ito ay higit pa sa ilusyon. Ang espasyo ay mas madaling makamit. Dahil ang Shrek Academy ay nalipol, ang boses ay naging mas malakas at mas malakas. Sa aking palagay, hindi ito magtatagal. Sumimangot si Cao Dezi, lahat ng digmaan ay dahil sa tubo. Laging mga ordinaryong tao ang nagdurusa. Ito ang dahilan kung bakit umaasa ako na ang hinaharap na hukbo ay maaaring suportahan si Wulan. Ang ganitong uri ng panloob na pakikibaka sa pagitan ng mga tao, ang ating dugong Diyos na Legion ay hindi ka dapat masangkot pa rin. Tumango si Zhang Huanian, oo, ang kakayahan ko ay protektahan ang sangkatauhan, hindi ang sirain ito. Nakakadismaya talaga ang Federal Assembly. Panuurin natin ang mga pagbabago. Anyway, ang ating punong kaaway, ito ang mga tao sa Abyss Plain. Anyway, hindi tayo maaaring pakilyusan ng mga opisyal ng militar. Sa screen, ang itim at ginto ay sa wakas ay umakyat sa tuktok, at sweep patungo sa isa't isa ng galit na galit. Ang mga pakpak ng dragon ay umapaw ng buong lakas sa likuran niya. Sa ilalim ng lakas ng paglipad ng gintong dragon, ang buong katawan ni Tang Wulan ay natatakpan ng isang malaking gintong dragon. Siya ay sumugod patungo kay Sima Jinchi sa napakabilis na bilis. Ang Golden Dragon Spear ay sa kanyang gintong dragon. Pangil. Ang dalawang panig ni Sima Jinchi ay bumangon din, na paliligiran ng kakilakilabot na layunin ng espada, na napapaligiran ng mga sirang buto ng dragon, sa itim na mundong iyon, puno ng kalungkutan, sakit, at naghihinayang na pagbabago ng espiritu, na nakaharap kay Tang Wulan. Half-step na espiritual na kaharian.
Halos agad na naunawaan ni Tang Wulan na si Sima Jinchi ay hindi lamang isang malakas na cultivation base, ngunit ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot din sa kaharian ng isang kalahating hakbang na espiritual na kaharian, kaya't ang kombinasyon ng espiritual na kapangyarihan at martial spirit ay nagbunga ng isang tatlong karakter na Battle Armor Master. Isang natatanging form ng domain. Ngunit sa katunayan, paano maihahambing ang kaharian na naiintindihan ng Panginoon ng kaluluwa sa kanyang sarili sa kaharian na nakakabit sa sandata ng labanan? Ang ginintoang dragon na binago ni Tang Wulan ay parang isang gamo-gamo sa apoy, sumugod sa itim na mundo, biglang bumaba ang temperatura sa paligid, at ang lahat ng hiyawan ay naging paos sa isang iglap, sa mismong madilim na mundo. Sa gitna, isang malakas na liwanag ang biglang lumiwanag, na parang binubuksan ang mundo, pinuputol ang lahat ng kadiliman, at ang sindek ng espada ay sumambulat halos baliw. Ang gintong sibat ng dragon ay nag-vibrate, at ang mabangis na dagandong ng dragon ay sumabog mula sa katawan ni Tang Wulan, at ang gintong dragon ay umungal. Sa ilalim ng dagandong ng gintong dragon na ito, ang lahat ng hiyawan at hiyawan ay biglang tumigil, na parabang nakatagpo sila ng hindi kapani-paniwalang sitwasyon. Pagkatapos ay nagbanggaan ang kutsilyo at sibat. Boom! Parang may kumulog sa langit. Sa sandaling nagbanggaan ang itim at ginto, naglaho ang mga ito, ipinakita sina Tang Wulan at Sima Jinchi na nakasuot ng mabibigat na baluti. Magkalapit ang dalawa. Ang punto ng sibat ni Tang Wulan ay nasa talam ni Sima Jinchi. Agad ding sumiklab ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya sa gitna ng banggaan, sumasabog. Ang figure ni Tang Wulan ay lumipad ng baligtad, at si Sima Jinchi ay lumipad pabalik sa parehong paraan, na agad na nagbukas ng distansya sa pagitan ng isa't isa. Ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan at ang Dragon Slashing Sword ni Sima Jinchi ay gumawa ng malalim na hagong. Ang orihinal na inilabas ng Dragon Slashing Sword ay isang kalungkutan, ngunit pagkatapos bumangga sa Golden Dragon Spear, ang kalungkutan ay naging isang cheering mood, at ang paghiging ay napakalinaw. Malalim at mabigat ang hagong mula sa Golden Dragon Spear. At ang boses sa Dragon Slashing Sword ay sumasalamin sa isa't isa. Tinatawagan ng isa't isa na parang matandang magkaibigan na ilang taon nang hindi nagkita. Isang banggaan lang na parehong nabigla sina Tang Wulan at Sima Jinchi. Dahil lahat sila ay malinaw na naramdaman na ang hininga ng kabilang partido ay nagpapaginhawa sa kanila. Lalo na si Sima Jinchi, naramdaman niya ang pinakahalata. Matapos bumangga ang Dragon Slashing Blade sa Golden Dragon Spear, nakaramdam siya ng epekto. Ang kanyang espiritong kapangyarihan ay pinasigla ng hininga ng Golden Dragon Spear, at nagsimula siya ng isang marahas na kaguluhan, na lubhang tumaas. Si Long Dao at siya ay may hindi pa nagagawang pakiramdam ng pagkakaisa sa pagitan ng mga tao at mga kutsilyo. Sa oras na ito, tila siya ay naging isang kutsilyo, at ang labis na masasayang emosyon ay kumalat sa kanyang puso. Paano ito nangyayari? Maaaring ang kanyang martial soul ay isang dragon ng hustisya. Ngunit kahit na, hindi ito dapat magpasaya ng Dragon Blade. Ito ay walang alinlangan na isang pansamantalang banggaan, ngunit ang pakiramdam na dulot nito sa kanila ay ganap na naiiba sa kung ano ang kanilang naisip. Bagamat ang puwersa ng counter-shock ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng umaagos na dugo, ngunit bukod dito, ang dinala ng Golden Dragon Spear kay Tang Wulan ay isang uri ng kagalakan at pakiramdam ng pagiging malapit, tulad ng pakikipagtagpo sa isang kapwa. Nakilala ang isang malapit na kaibigan na hindi nagkita ng maraming taon. Ngunit ang pakiramdam na dinala ng Dragon Slashing Sword kay Sima Jinchi ay mas malakas, para mas seryoso, mayroong kahit kaunting paghanga. Parang pakikipagkita sa mga kamag-anak at matatanda. Paano ito nangyayari? Nahulog din ang dalawa sa di kalayuan, ngunit pagkalapag, hindi na agad muling nag-atake, ngunit nagkatinginan sa malayo, at nagbago ang kanilang mga puso sa pagtataka at kawalan ng katiyakan. Ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay karaniwang kayang sugpuin ang pagkakaroon ng martial arts ng kalaban, ngunit ang mga damdamin ngayon ay hindi pa nagagawa. Ano ang ibig sabihin nito? Paanong hindi ito maiisip? Ngunit sa sandaling ito, sila ay nasa larangan ng digmaan, sa labanang ito para sa huling karapatan. Paano ako magkakaroon ng oras para sa pag-iisip? Huminga ng malalim, ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay tumuro, at sa isang iglap, ang lalaki at ang sibat ay iisa, at ang matalim na sibat ay bumaril, na nakaturo kay Sima Jinchi. Hinawakan ni Sima Jinchi ang Dragon Slashing Sword sa kanyang paalang na kamay, at sa talim ng Slashing Dragon Sword, isang moray ang lumitaw sa anyo ng mga fragment ng dragon, at ang malakas na layunin ng espada ay nanag sa mundo. Kung ang kanyang sword intent ay parang mabagyong dagat, kung gayon ang gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tang Wulan ay parang isang mapagmataas na bangka na humahampas sa mga alon, at walang sinuman ang makakakuha ng ganap na mataas na kamay sa aura. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay umalangaw mula sa paligid ng katawan ni Tang Wulan. Ang Dragon at Moon Battle Armor ay pinakawalan na may gininto ang liwanag, at ang Dragon Core at Soul Core sa katawan ay sabay na tumatalo. Ang asul na Silver Emperor na liwanag at anino ay bumungad sa ibabaw ng kanyang battle armor, at ang asul na Silver Emperors ay nakapulupot, nakakabit sa Golden Dragon Spear. Mula sa unang banggaan, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan ang head-to-head na iyon, ang kanyang sariling lakas ay talagang hindi ang kalaban nitong Sima Jinchi,
sa tulong lamang ng kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo, maaari siyang magkaroon ng lakas upang lumaban. Bukod dito, kinakailangan upang sugpuin ang kalaban hanggat maaari, hindi ganap na mailabas ang kaluluwa ng espada. Sa susunod na saglit, gumalaw si Tangwulan, tinapik ang kanyang mga daliri sa lupa, muling kumandat ang kanyang figura, at ang isang pares ng mga pakpak ng dragon sa kanyang likod ay tila biglang lumaki. Sinampal niya ito ng malakas, at sa sumunod na sandali, naging sibat siya, at kumikidlat ang kidlat. Dumiretso sa Gale Sword Demon si Majinchi. Si Sima Jinchi ay umungal, ang singsing ng espiritu ay kumikinang sa kanyang katawan, at ang Dragon Slashing Sword sa kanyang kamay ay tumangay, isang malaking talim ng liwanag ang yumanig sa mga manunood sa tunog ng malungkot na sigaw ng dragon. Sa likod niya, may lumitaw na itim na dragon. Ang itim na dragon ay pilit na nagpupumigla sa himpapawid, tila sinusubukang tumakas, ngunit sa isang iglap, isang puting liwanag ang dumaan, at ang katawan ng itim na dragon ay nahati sa kalahati. Maraming mga hinaing, puot, panghihinayang, sakit, at hindi pagnanais ng mga negatibong emosyon ang agad na naging itim na agos ng hangin at biglang sumugod sa dragon slashing knife. Sa itaas ng blade light, biglang may mga bagay na parang kaliskis na itim. Itaas ang ulo. Sa harap na dulo ng Golden Dragon Spear, isang malaking gintong ulo ng dragon ang biglang nag-drill out, at naglabas ng galit na dagandong sa nakakatakot na liwanag ng espada. Isang kakaibang eksena ang lumitaw, ang ilaw na talim ng itim na dragon na orihinal na puno ng mga negatibong emosyon, sa dagandong na ito, ang mga itim na kaliskis ay mabilis na natunaw, ang mga negatibong emosyon ay nabawasan din ng gusto, at maging ang isang pakiramdam ng pagpapalaya ay lumitaw. Niyugyug ng gintong dragon ang kanyang katawan at nagmamadaling lumabas sa sibat ng gintong dragon. Ang Golden Dragon Spear ay agad na naghalo dito. May mapusyaw na asul sa kaliskis ng malaking gintong dragon, at nakakabit dito ang malakas na hininga ng buhay, na parang nabuhayan talaga. Ang kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo, ang asul na emperador na dragon ay umakyat sa langit. Pagkatapos ng mga araw na ito ng pagsasanay, na may kumpletong karunungan sa kanyang sariling paglilinang, ang pagmamanipula ni Tangwulan sa bloodline ng Golden Dragon King at ang pag-unawa sa mga kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo ay umabot na sa isang bagong antas. Sa pag-iniksyon ng Blue Silver Emperor, ang pag-akyat ng kanyang Golden Dragon ay hindi lamang nagpapataas ng enerhiya, ngunit nagdagdag din ng lasa na puno ng buhay. Ito ay kung saan ito ay tunay na makapangyarihan. Boom! Ang Black Dragon Slash at Blue Emperor Dragon ay umakyat sa langit ng magkasama. Mula sa pananaw ng lahat, ang Dragon Slashing Sword sa Nahas Greatest World ay tila gumuho sa isang iglap. Ang liwanag ng espada ay unang nagtagpo, at pagkatapos ay nagsimulang maghiwa-hiwalay sa isang malaking lugar. Nang mag-overlap ang gintong liwanag at itim na liwanag, nakita ng madla na ang gintong sibat ng dragon ay nakita sa likod ng Dragon Sword. Sa isang malutong na tunog ng ding, si Sima Jinchi, ang marahas na Wind Knife Demon, ay nanginag, at ang buong tao ay natangay ng nakakatakot na puwersa ng Golden Dragon Spear na parang bulalakaw. Ang layunin ng ginintuang sibat ay walang kabuluhang sumugod sa kanyang katawan, ngunit sa sandaling ito, isang bilog ng itim na halo ang bumagsak mula sa Dragon Slashing Sword, sa hindi inaasahang paglunok sa layunin ng gintong sibat. Sa oras na ito, si Sima Jinchi ay nakakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan, na parabang puputulan ang bawat pulgada ng kanyang balat. Ngunit ang nangyari sa kanyang Dragon Slashing Sword ay labis na kagalakan, na parabang nakakuha siya ng isang bagay na hindi pangkaraniwan, lahat ng hiyawan ng mga dragon ay nawala, at ang iba ay isang masayang hagong lamang. Ito ay Sa susunod na sandali, naramdaman ni Sima Jinchi ang kakaibang pagbabago ng enerhiya mula sa Dragon Slashing Sword na bumubuhos sa kanyang katawan, at ang kanyang soul power cultivation base na hindi pa napabuti sa loob ng maraming taon ay biglang yumanig pataas, sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumulutang pataas. Ang mas ikinagulat niya ay na maging ang kanyang sariling espiritual na dagat ay kalahating malinaw sa isang iglap, at ang lahat sa paligid niya ay tila mas malinaw. Siya na ang spiritual cultivation base ng half-step spiritual realm. Napakahirap sumulong kahit kaunti. Ngunit kahit nasa ilalim ng pag-atake ni Tangwulan, ang kanyang espiritong kapangyarihan at espiritual na kapangyarihan ay nadagdagan sa pagpapabuti ng Dragon Slashing Sword. Paano ito posible? Ano ang sitwasyon? Kung ikukumpara sa sarili niyang pambobomba, ang pagkabigla sa puso ni Sima Jinchi sa panahong ito ay sadyang walang kapantay. Alam mo, pagkatapos ng lahat, ito ay nasa loob ng Star Battle. Isa lang itong simulate na labanan. Ito ay hindi isang tunay na labanan. Sa madaling salita, kahit na ito ay napabuti sa labanan, ito ay mapapabuti lamang sa pamamagitan ng karanasan at kasanayan, ang kapangyarihan ng kaluluwa at espiritual na kapangyarihan ay hindi talaga mapapabuti. Marahil ang kapangyarihang pangkaisipan ay posible pa rin dahil sa panlabas na stimuli, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa ay tiyak na hindi. Ano ang nangyayari? Paanong ang pag-atake ng isang tao ay mahulog sa akin, ngunit mapapabuti nito ang antas ng aking paglilinang? Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ang nakita ni Tangwulan ay ang pagkalat ng itim na halo sa katawan ng kalaban, na tinatakpan ang sarili nito, at mabilis na pinatatag ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang layunin sa sibat ay direktang nalutas ng kalaban.
Sa oras na ito, siya ay nagkaroon ng kalamangan, at natural na siya ay hindi makatwiran, at ang gintong dragon ay lumipad muli. Kasabay nito, ang sibat ng gintong dragon sa kanyang kamay ay maunlad. Ito pa rin ang asul na emperador na dragon na umaakyat sa langit. Pumunta sa kabilang panig. Sa sandaling ito, si Sima Jinchi ay nakabalik na sa lupa, at sunod-sunod ang pag-atake ni Tang Wulan. Ang kanyang isip ay bumaon sa Dragon Slashing Sword, ang Dragon Slashing Sword Soul ay napukaw, at ang kalunos-lunos na amoy ay biglang lumawak mula sa kanya. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na tila siya ay nahuli sa larangan ng digmaan sa isang iglap, at lahat ng nasa paligid niya ay puno ng patay na katahimikan. Ang isang masiglang pag-iisip, na puno ng katwiran, ay nahulog mula sa langit. Isang lilang dragon ang lumitaw sa hangin. Mayroon siyang isang pares ng mga mata na kulay dugo, puno ng masamang aura. Isang malaking dragon sword ang nahulog mula sa langit, at sa ilalim ng hawak ng isang malaking gintong kamay, tumagos ito sa noo ng purple dragon. Isang hiwa sa buntot ng dragon, na hinahati ang katawan nito sa dalawa. Ang mga hiyawan, ayaw, at kulay ube na agos ng hangin ay umagos sa kalangitan. Iyon ay, Impyerno Masamang Dragon. Ang pangalang ito ay lumitaw sa isip ni Tang Wulan nang hindi maipaliwanag. Ang Evil Dragon, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay dapat na isang masamang pag-iral sa Dragon Clan. Matapos tanggayan ng Dragon Slashing na kutsilyo ang malaking katawan ng masamang dragon ng impyerno, ang laki ng higanteng espada ay tumaas ng 12-12 ng beses, at ang lilang linya ng dark purple na dugo sa talim ay nahulog mula sa langit, at agad na binalot ang sibat ni Tang Wulan at iyon. Ang gintong dragon na binago ng asul na emperador na dragon na umakyat sa langit. Sa harap ng higanteng espada, parehong si Tang Wulan at ang kanyang Blue Emperor Dragon ay umakyat sa langit ay mukhang napakaliit. Sa wakas ay naramdaman ni Tang Wulan kung gaano kakilakilabot ang tiniis ng kaluluwa ng espada na si Ye Xinglan noong araw na iyon. Ni hindi niya lubusang makita kung nasaan ang misteryo ng Soul of the Blade, tanging ang pakiramdam na ito ay hindi mapigilan. Ang pag-akyat ng asul na Emperor Dragon sa langit ay huminto sandali, at pagkatapos, ang ginintoang dragon na sibat ni Tang Wulan ay sumabog, at hindi mabilang na mga ilaw ng gintong sibat ang sumabog. Ang bawat Golden Spear Light ay sinamahan ng Blue Gold Spear Light. Ang dalawa ay nagpupuno sa isa't isa at sumulong. Ang itinuro ng Lan Huang Chenfu. Ang suntok na ito ay walang alinlangan na pinakamalakas na suntok ng Golden Dragon Spear ni Tang Wulan, at ito rin ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa pagsasanib ng dugo soul. Para sa pinakamalakas na suntok, libu-libong sibat ang sumambulat, lumalaban sa malaking kapangyarihan ng kaluluwa ng espada. Kapag ang hindi mabilang na sibat na sinag ay nag-overlap sa isang punto, nag-click ito sa blade beam na iyon. Om! Ang buong mundo ng kaluluwa ng espada ay nanginginig ng marahas, at pagkatapos ay nagwatek-watek sa bawat pulgada, at ang hindi mabilang na mga gintong sibat na ilaw ay naging mga gintong dragon at ang kidlat ay nagngangalit ng paalang, na sinisira ang layunin ng lilang espada. Sa mata ng mga manunood, ang ika-6 na singsing ng espiritu kay Sima Jinchi, ang marahas na Wind Knife Demon, ay nagniningning. Ang Purple Dragon na nakita ni Tang Wulan ay hindi nakikita ng madla. Nakita lang nila na ang Dragon Slashing Sword ay agad na lumaki ng hindi mabilang na beses na mas malaki, na bumabalot kay Tang Wulan. At ang kanilang Golden Dragon King, ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay biglang sumambulat sa hindi pa nagagawang kinang, na parabang agad itong napalitan ng isang malaking gintong bola ng liwanag, na namumukadkad palabas. Ang banggaan ng lila at ginto ay nabigla at nabasag ang nakatatakot na kaluluwa ng espada. Ngunit lahat ng Golden Dragon Electric Lights na inilabas mula sa Golden Dragon Spear ay nilamon din ng Purple Sword Soul. Ang paglilinang sa sarili ni Sima Jinchi ay hindi lamang hamina, ngunit patuloy na tumaas, na parabang siya ay pumasok sa ibang antas. Isang dampi ng ecstasy ang bumungad sa mukha ni Sima Jinchi sa ilalim ng maskara, okay lang talaga. Okay lang ba para sa sarili kong cultivation base na hindi gumagalaw ng maraming taon? Ito kaya ang projection ng realidad kapag pumasok ka sa mahiwagang mundong iyon at naramdaman ang lahat kapag naiintindihan mo ang kaluluwa ng espada. Totoo ba ang lahat? Habang nag-flash sa kanyang isipan ang ideyang ito, ang Dragon Slashing Sword sa kanyang kamay ay hindi tumigil. Ang ika-7 Spirit Ring ay kumikislap, at ang Dragon Slashing Sword ay bahagyang huminto sa hangin, at ang hawakan ay nagsimulang magbago. Ang mga piraso ng gintong kaliskis ay lumitaw sa hawakan ng Dragon Slashing Sword. Sa huli, isang makinang na ginto, ngunit kumikinang na may puting liwanag, ang nakapalibot dito. Ang mga kuko ng dragon ay nakakapit sa hawakan ng Dragon Blade. Si Sima Jinchi ay nawala, at ang tanging natitira ay ito, ang tunay na katawan ni Zonlong. Ang ika-7 soul skill, One True Body, / the Dragon. Ang higanteng espada ay muling umangat, at ang ika-6 na singsing ng espiritu ay kumikislap din, at sa pagkakataong ito ang espiritong singsing ay direktang lumitaw sa katawan ng Dragon Slashing Sword. At sa pagkakataong ito, ang nakapalibot na espasyo ay ganap na madilim na lila, na parang isang malaking madilim na lilang puyaw ng tubig ang lumitaw. At ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Tang Wulan ay hindi na ang Hell Evil Dragon dati,
kundi isang nakakatakot na purple-black dragon na tila daan-daang talampakan ang haba, kahit na puno ng langit at lupa. Mayroon pang ang malabong gininto ang kulay sa nakataas na mga tagaytay ng lilang itim na kaliskis nito. Ang masamang dragon na hari ng impyerno. Hindi ko alam kung bakit, nang lumitaw ang masamang dragon na emperador ng impyerno, malinaw na medyo pamilyar si Tang Wulan, na parang nakita niya ito kung kailan at saan. Hindi maganda. Agad na naramdaman ni Tang Wulan ang krisis sa kanyang puso. Bagamat itinuro ni Chen Fo na nasira ang atake ng kalaban, ngunit sa oras na ito, sa likod ng Wanjian ng kalaban, ang dating estilo ng Slashing the Evil Dragon ay naging Evil Slashing Dragon Emperor. Paano ito magiging pareho? Bukod dito, nang lumitaw ang gininto ang Dragon Claw sa hilt, mayroong isang sagradong aura sa orihinal na marahas na layunin ng espada, at ito ay malawak, hindi mas mababa sa pakiramdam ng martial soul ng sagradong pamilya ng anghel. Sa oras na ito, si Tang Wulan ay walang oras para mag-isip, ang kanyang buong isip ay lubusang nalubog sa visualization ng Golden Dragon Spear. Sa likod, may malaking bulaklak na namumukadkad, ito ay ang Killua Tulip. Kumalat din ang kakaibang pattern ng liwanag. Ang ika-6 na kakayahan ng espiritu, lemunin ng mundo. Hindi, upang maging tumpak, ito ay dapat na ang kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo, nilalamon ng Blue Emperor ang mundo. Bumukas ang malaking bulaklak, at isang malaking gintong liwanag at anino ang lumitaw sa likod nito. Ito ay isang malaking gininto ang puso. Boom boom, boom boom, boom boom. Ang malakas na tunog ng pagkatalo ay kumalat sa buong audience. Ramdam ng lahat ng manunood na apektado ang pintig ng kanilang puso, at tila kasabay nito ang pagpintig ng tunog ng gininto ang puso sa isang iglap. Ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumabog din sa hangin, at ang bagyo ng enerhiya ay tumawid na kumondensasyon patungo sa malaking bulaklak. Malayo. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay naging ganap na ginintoang, at ang pagbabago-bago ng enerhiya sa kanyang katawan ay tumaas ng husto ng mga geometric na multiple. Bagamat wala pa siyang tunay na katawan ng martial soul, sa pagtaas ng Blue Emperor swallowing heaven and earth, na malapit sa level ng martial soul fusion, ang kanyang sariling cultivation level ay tumaas din. Ang Golden Dragon Spear ay tumusok, at iyon pa rin ang itinuro ng Blue Emperor. Sa isang iglap, ang buong platform ng kompetisyon ay tila nahati, na may hindi mabilang na mga sirang puwang na tumatawid sa bawat sulok ng platform ng kompetisyon. Ang sirang tekstura ay nagngangalit ng paalang at paalang, na umaaligid at nakasalikop sa higanting lilang kutsilyo na nahulog mula sa langit. Walang kakaibang banggaan, ngunit ang buong platform ng kompetisyon ay tila gumuho sa isang iglap. Ang orihinal na energy shield ng competition table ay agad na nabasag. Ang mga manunood na nanunood ng laro ay hindi na naghiyawan, ngunit napasigaw. Ang mas malapit na madla, ang blockbuster ay naging pulbos sa hangin. Sa orihinal na game table bilang sentro, isang malaking bola ng liwanag ang lumitaw doon, at ang nakakatakot na tunog ng pagsabog ay patuloy na nag-vibrate at sumabog. Ang madla sa madla ay namatay sa pagsabog na ito nang hindi bababa sa kalahati ng mga ito kaagad. Ang mga tinig ng mga komentarista ay biglang nagwakas. Ang ganitong sitwasyon ay hindi pa nakikita mula nang lumitaw ang Star Battle. Walang duda na ito ay isang malaking aksidente. Ang aksidente ay nagdulot ng hindi maisip na malalaking pinsala sa mga taong gumastos ng pera upang manood ng laro, at ito ay direktang nakamamatay. Gumastos ng pera ang mga tao. Kahit na ito ay isang virtual na laro, hindi komportable na gumastos ng pera upang madama ang lasa ng kamatayan. Ito ay walang alinlangan na isang error sa disenyo sa Star Battle. Net, na labis na tinatansya ang pagpapaubaya ng talahanayan ng laro sa battle. Net. Sa ilalim ng antas na ito ng banggaan, ang direktang platform ng kompetisyon ay nabura. Ano ang sitwasyon? Blood God Camp. Napatulala rin ang mga Diyos ng dugo, at hindi nila inaasahan na lilito ang gayong, kahangahangang, eksena. Nang lumitaw ang marahas na tibok ng puso sa likod ni Tang Wulan, ang mga sulok ng bibig ni Zhu Jiu ay hindi napigilan ang pagkibot. Itong batang ito, umabot sa ganitong antas sa loob ng wala pang isang buwan. Anuman iyon, ang Gale Sword Demon si Majinchi ay ang 8-ring Spirit Dao Luo cultivation base pa rin, ngunit nakakasigurado siya na kung pretuhin niya ang kanyang superior na si Majinchi, kahit na siya ay nasa title Dao Luo level, siya ay matatalo sa lahat ng posibilidad. Ngunit nagawang labanan ni Tang Wulan ang kanyang mga kalaban ng walang talo. Ano ang ibig sabihin na nasira ang buong table ng laro? Ibig sabihin, lumampas sa tolerance limit ang banggaan ng 2 taong ito. Kabilang sa mga dati ng opisyal na inihayag na data, ang limitasyon na kayang tiisin ng talahanayan ng kompetisyon ng Star Battle. Net ay ang buong pag-atake ng 3-character Battle Armor Master. May isip kung anong antas ng pag-iral ang nangyari sa banggaan ni Tang Wulan at si Majinchi ngayon lang. Ang malaking bola ng liwanag ay tumagal ng kalahating minuto bago ito unti-unting huminto. Ang entablado ng madla, na nakakabingi sa mga tagay, ay naging sira na. Nagsisigawan ang mga nabubuhay pa, ngunit may mga hiyawan pa rin. Masasabing walang isa sa 10.
Sa gitna ng pagsabog, ang buong platform ng kompetisyon ay lumubog ng higit sa 100 metro sa oras na ito, at ang dalawang figure ay naroon pa rin. Ang Dragon at Moon Battle Armor sa katawan ni Tang Woolen ay criss-crossed na may hindi mabilang na mga marka ng kutsilyo. Hawak niya sa magkabilang kamay ang Golden Dragon Spear na nakalagay sa lupa, na umaalalay sa kanyang katawan. Ang Gale Sword Demon na si Sima Jinchi sa tapat niya ay hindi rin komportable. Nasira din ang Battle Armor sa kanyang katawan sa maraming lugar. Ang Dragon Slashing Sword sa kanyang kamay ay nakasuporta sa lupa, ngunit ang aura sa kanyang katawan ay patuloy na pumailanglang, at hindi ito nabawasan kahit kaunti. Ang nakakapagtaka pa ay sa likuran niya ay may bumungad na liwanag at anino, na parang puting dragon, ngunit medyo malabo pa rin. Haha, ayan, ganyan. Napakagaling, nahanap ko na rin sa wakas. Ha. Biglang tumawa ng malakas si Sima Jinchi. Sa oras na ito, si Tang Woolen ay hindi makagawa ng anumang tunog. Natalo ka ba? Magpapatalo ba ako pagkatapos ng lahat? Ang kaunting Cap-A-Ton ay lumitaw sa puso ni Tang Woolen. Masyadong makapangyarihan ang Sword Soul ni Sima Jinchi. Bago niya maunawaan ang kaluluwa ng baril, ang kapangyarihan na itinuro ni Chen Fo ay sumabog sa limitasyon nito, ngunit sa oras na ito ay tila ang sitwasyon ni Sima Jinchi ay kailangang maging higit na mas mahusay kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang hindi niya naintindihan ay kung bakit pagkatapos ng buong banggaan, bagamat malubhang nasugatan si Sima Jinchi, mas malakas ang pagbabago-bago ng kanyang spirit power kaysa bago magsimula ang laro. Ito ay ganap na hindi makatwiran. Ngunit nagkataong lumitaw ito sa kanya. Hintayin mo ako. Biglang nagangat ng ulo si Sima Jinchi, kalahati na lang ng maskara sa mukha niya ang nandoon, kitang-kita ang kalahati ng magaspang niyang mukha. Nakatingin kay Tang Woolen na may nagliliyab na mga mata, sinabi niya ang tatlong salitang ito sa kanya. Puno ng sigla ang kanyang mga mata. Bagamat determinado si Tang Woolen, medyo naguguluhan siya sa kanya. Magsasalita pa sana siya, biglang naging liwanag ang katawan ni Sima Jinchi at nawala sa pwesto. Ito ay sapilitang na-disconnecta. Umalis ba siya sa laro? Tinitigan ni Tang Woolen si Sima Jinchi na nawala ng walang bakas. Kasabay nito, isang elektron-ikong tunog ang nagmula sa kanyang tainga, no. 33, tagumpay. Nanalo. Hindi kaya si Sima Jinchi, na ngayon lang, ay katatapos lang ng labanan. Hindi tama. Ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay totoo, at sila ay tunay na naglalabas ng makapangyarihang mga kaisipan. Kahit na si Tang Woolen ay nadama na si Sima Jinchi ay dapat magkaroon ng isang tiyak na paglukso sa panahon ng labanan, at pagkatapos ng promosyon, si Tang Woolen ay talagang hindi magagapi. Gayunpaman, isinuko niya ang laro at isinuko ang tagumpay na ito. Kasabay nito, isinuko rin niya ang dalawang nangungunang pwesto sa kompetisyong ito. Hindi kailanman nanalo si Tang Woolen sa isang laro tulad ngayon, nang hindi alam kung bakit siya nanalo. Ilang sandali pa ay naging kakaiba na rin ang ekspresyon ng mukha niya. Noong una, binalak niyang subukan ang kanyang makakaya sa huling pagkakataon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa ganoong paraan darating ang tagumpay. Blood God Camp. Napatulala si Zhu sa eksenang ito. Bagamat hiniling niya kay Tang Woolen na manalo sa kampyonato, sa katunayan, hindi niya talaga gustong manalo si Tang Woolen sa kampyonato. Sa larong ito, malinaw na natalo si Tang Woolen, ngunit talagang kapuri-puri ang pagkatalo. Alam din niya ang reputasyon ni Sima Jinchi sa militar. Ito ay dating kilala bilang numero 1 general sa Southern Army. Anuman ang uri ng larangan ng digmaan, ito ay isang tao, isang taybak, at siya ay labis na hinahamak ang modernong teknolohiya, ngunit, sa kabaligtaran, kakaunti ang mga tao ang maaaring talunin siya. Ngunit ang isang ito ay pumayag lang ng ganito. Sa impormasyon sa isip ni Xiaoye tungkol sa Storm Sword na demonyong si Sima Jinchi, ang isang ito ay isang super competitive na pag-iral. Sa Southern Army Corps, iyon din ang kinatatakutan ng lahat. Walang gustong makipagtulungan sa kanya. Ang pinakamalaking kasiyahan niya ay ang pakikipaglaban, at pag-aaway muli. Ngunit ito ay tulad ng isang tao na pinili upang aminin ang pagkatalo kapag siya ay may mataas na kamay. Nasira ang sistema ng komunikasyon sa laro, at tanging si Tang Woolen lang ang nakakarinig ng mga huling salita na sinabi niya kay Tang Woolen. Gayunpaman, ang resulta ay lumabas pagkatapos ng lahat. Golden Dragon King, tagumpay, pumasok sa finals. Panalo talaga. Southern Army Corps. Nakatitig si Xu Xiaoyan sa screen na nasa harapan niya ng walang laman. Tinalo ba talaga ng kapitan ang Gale Sword Demon? Dahil nasa Southern Legion, alam niya kung anong uri ng pag-iral ito sa Legion. Maging ang mga general na iyon ay pipiliin na maglakad-lakad kapag nakita nila ang isang ito. Wala siyang kaibigan, walang kamag-anak, at ilan, ngunit ang kanyang sariling Dragon Sword. Araw-araw maliban sa cultivation ay cultivation, na may ranggong koronel, pero sa totoo lang, wala man lang siyang sundalo sa ilalim ng kanyang pangalan. Lahat ng ranggo ng militar ay haka-haka lamang. Gayunpaman, sa tuwing ang punong himpilan ng militar ay gaganapin ang isang all-army competition, siya ay tiyak na ang pinakamalaking trump card ng Southern Army. Kung saan dumarating ang salamangka ng espada, ito ay hindi magagapi.
Sa ilalim ng title Daoluo, mayroong isang hindi magagapi na kamay. Sa kasalukuyang Star Battle, Net Federation Challenge, ang dahilan kung bakit pangalawa ang logro niya sa halip na una ay dahil kakaiba ang numero 1. Sa katunayan, kailangan talagang pag-usapan ang tungkol sa pagiging epektibo ng labanan. Hindi naman talaga kalaban niya ang pagkakaroon ng number 1 odds. Gayunpaman, natalo siya, natalo sa kapitan ng kanilang Shrek 7 Monsters. Halos damoble ang pagkakaiba ng edad ng dalawang partido. Pero natalo lang siya. Huminga ng malalim, naramdaman na lamang ni Xu Xiaoyan na may pag-agos ng dugo sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, malalim din niyang napagtanto kung bakit nagpasya si Le Zhenghao na tiisin ang sakit ng banal na binyag. Oo, lumaki ba ang kapitan sa antas na ito? Kung hindi natin susubukan na makahabol, natatakot akong may one talaga tayo. Hindi na ako pwedeng maging kampante, gusto ko ring maging matatag, hindi ko mapigilan ang mga kaibigan ko. Biglang tumayo si Xu Xiaoyan. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay naging lubhang namumula. Naisip niya ang isang lugar na pinakaangkop para sa kanyang paglilinang. Ang lugar na iyon, hindi sa timog. Oras na para umalis, Zhenghao, hintayin mo akong bumalik. Ang kahangahangang dekorasyon ng malaking silid ay kahanga-hanga, ngunit ang karelegan na ito ay magbibigay sa mga tao ng simple at eleganteng pakiramdam. Iyon ay ang pagulan ng mga taon, ang tunay na aristokratikong pamana. Ang pundasyong ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring mabuo sa magdamag. Ito ay ang pagulan ng hindi mabilang na henerasyon ng mga ninuno na maaaring magkaroon ng ganoong lasa ng loob. Sa likod ng napakalaking mesa, nakaupo ang isang matanda, bagamat may puting balbas at buhok ay tuwid pa rin ang likod. Sa kanyang mga balikat, tatlong nakasisilaw na general na bituin ang sumikat, General Federation. Sa dingding sa likod niya, isang malaking larawan ang nakasabit. Sa larawan ay isang lalaking natatakpan ng ginintoang baluti, na may hawak na malaking espada, sa likod niya, tatlong pares ng puting pakpak ang nakabuka, at ang bawat balahibo ay pinong-pininturahan. Bisiyan, parang totoo lang. Tama, pagkatapos umupo sa mesa, ang nakikitungo sa mga opisyal na tungkulin ay ang Southern Legion Leader, Legion Commander, at ang kontemporaryong Patriarch ng Holy Angel Family. Siya ay itinuturing na isang makapangyarihang henerasyon ng mataas na kapangyarihan sa buong Federation, si Angel Daoluo Le. Xing En. Si Le Zhenghao ay namamahala sa Southern Army Corps ng higit sa 40 taon. Ang Southern Army Corps ay parang monolith. Sa isang kahulugan, maaari itong ituring bilang isang espesyal na puwersa sa Federal Army. Ang Southern Army Corps mismo ay may suporta ng maraming malalaking pamilya sa timog, kapwa sa mga mapagkukunan ng tao at pinansyal. Sa makatuwid, ang Southern Army Corps din ang pinakamaliit na umaasa sa departamento ng militar sa lahat ng Army Corps. Mahirap din para sa departamento ng militar na maglagay ng mga tauhan sa Southern Army. Dahil ito ay sama-samang lalabanan ng mga malalaking pamilya sa timog. Sa buong Daoluo Federation, ang katimugang rehiyon ay ang pinakatradisyonal na rehiyon. Sa mga tuntunin ng pag-unlad ng teknolohiya, hindi ito kasing husay ng mga rehiyon sa gitna at kanluran, ngunit sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal, ito ang pinakamalakas. Mahigit sa 1/5 ng mga upuan sa Bundestag ay nabibilang sa mga pangunahing pamilya at pampulitika na pamilya sa timog. Sa panig ng federal, hindi 1 beses o 2 beses na nais nitong mapabuti ang kontrol nito sa Southern Army, ngunit hindi ito nagtagumpay kahit 1 beses sa napakaraming taon. Ito ay dahil walang sinuman ang nangangahas na makipagsapalaran na masaktan ang tradisyonal na uri sa timog. Alam mo, sila ay isang puwersa na hindi maaaring baliwalain sa kamara. Sa kabilang banda, ang malalaking pamilyang ito ay nangangailangan din ng suportang militar sa likod nila. Sa makatuwid, ang Southern Army Corps ay may napakayamang background sa ilalim ng ganoong background, at walang magagawa ang militar tungkol dito. Ang pinuno ng Southern Legion ay palaging nasa kamay ng Holy Angel Family. Ang isa ay dahil ang Holy Angel Family ang pinakamakapangyarihan sa mga tradisyonal na pamilyang ito, at ang Super Daoluo at mas matataas na antas ay lumitaw sa halos lahat ng henerasyon. Ang Super Daoluo ng Holy Angel Martial Soul ay mas makapangyarihan kaysa sa pangkalahatang Super Daoluo. Higit pa rito, ang pamilya ng Sagradong Anghel ay naglaro din ng limitasyong Daoluo. Ang isa pang punto ay ang pamilya ng banal na anghel ay hindi makasarili at maaaring maging patas at makatarungan. Ito ay tinutukoy ng kanilang Martial Soul, at kung hindi man lang nila ito magagawa, magiging imposibleng linangin ang sagradong kaluluwang martial ng anghel sa isang mas mataas na kaharian. Mula nang kunin ni Le Zhenghao ang Southern Army Corps 40 taon na ang nakararaan, nagsumikap siyang bawasan ang bilang ng mga sundalo sa hukbo, ngunit lubos na nadagdagan ang kanyang individual na lakas. Ang pagiging epektibo ng labanan ng Southern Army Corps ay medyo malakas at mahusay sa kagamitan, hindi mas mababa sa Central Army Corps na direkta sa ilalim ng Temple of War. Ngunit ang malalaking pamilyang ito sa timog ay masunurin din sa batas. Dahil sa Southern Legion, ang mga anak ng malalaking angka na ito, kahit na sila ay sumali sa hukbo, ay nasa Southern Legion lamang at hindi na makakarating sa mas malalayong lugar. Nakabuo ito ng balanse sa parliamento. Mag-ulat.
Isang malakas na boses ang nagmula sa labas ng pinto. Medyo gumalaw ang sulok ng bibig ni Lezengan, at hindi na niya kailangang tanungin kung sino ang naririto. Ito lang ang naglakas loob na sumigaw ng report sa labas ng opisina niya. Pasok ka. Bumukas ang pinto, at isang maringal na figure ang lumitaw sa opisina. Ang dragon na ito ay lumakad at lumakad papunta sa harap ng mesa ni Lezengan sa ilang hakbang, tumayo sa atensyon, at nagbigay ng pagsaludo sa militar. General. Itinaas ni Lezengan ang kanyang ulo at tumingin sa lalaki sa kanyang harapan, isang hitsura ng kawalan ng kakayahanang sumilay sa kanyang mukha. Nakatayo sa harap niya, ang isang ito, na may 2 bar na 4-star na koronel na nakabitin sa kanyang mga balikat, ay higit sa 2 metro ang taas, at ang kanyang mga balikat ay napakalawak. Nakatayo doon, para siyang bundok. Siya ay mukhang magaspang at determinado, at sa kanyang mga mata, tila may mga apoy na tumatama sa lahat ng oras. Kung gagamitin mo ang pinakadirektang paglalarawan upang ilarawan ito, kung gayon ang 4 na salitang mabangis, wehehe, ang pinakaangkop. Hindi bababa sa Southern Army. Jinchi, tapos na ang laro. Nasa finals ka na ba? Tanong ni Lezengan. Para kay Sima Jinchi, wala rin siyang magawa. Sa kakayahan ni Sima Jinchi, dapat ay general na siya noon pa man, ngunit ang isang ito ay talagang hindi para sa pagiging opisyal. Masasabing siya ang pinaka-inilipat na posisyon sa Southern Army. Mula sa unang guard commander, hanggang sa mga susunod na instructor, division commander, at iba pa. Halos lahat ng trabaho kaya niyang guluhin. Simple lang ang dahilan, isa itong martial idiot, at wala siyang sense of measure. Madalas nakakasakit ng tao. Alam mo, halos lahat ng matataas na miyembro ng Southern Army ay mula sa mga pangunahing pamilya sa Timog. Sunod-sunod ang mga dumarating para magreklamo. Gustong-gusto ni Lezengan ang kanyang katapangan at hindi niya alam kung gaano kalaki ang naitulong niya sa kanya. Sa makatuwid, nang lumitaw ang simulation system ng Star Battle. Net, ang mga sundalo ng Southern Legion ang pinakanasasabik, dahil sa wakas ay may isang lugar kung saan maaaring magbulalas ang Gale Sword Demon, upang hindi na sila muling guluhin. Sa pagkakataong ito si Sima Jinchi ay talagang umabot sa semifinal sa kompetisyon. For a time, nag-cheer din ang Southern Army para sa kanya. Si Sima Jinchi ay talagang gumawa ng maraming tagumpay para sa hukbo, ngunit nagdulot siya ng higit pang mga kaguluhan. Sa makatuwid, sa harap ng maraming pagsalungat, hindi siya kailanman naging general, ngunit siya ay may ranggong koronel, at wala siyang tunay na kapangyarihan. Hindi, natalo ako, sabi ni Sima Jinchi. Nakataas ang kanyang kilay, hindi napigilan ni Lezengan na magpakita ng bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha, natalo. Sino ang tumalo sa iyo? Bakas sa mukha ni Sima Jinchi ang pananabik na hindi maitago, ito ang kapitan ng Zengyo. General, hahanapin ko siya. Sa wakas ay natagpuan ko na ang taong matagal ko nang hinahanap. Nandito ako sa pagkakataong ito para magpaalam sa iyo. Yung taong hinahanap mo. I mean. Nanlaki ang liwanag sa mga mata ni Lezengan, ngunit nabigla ang kanyang puso. Walang mas nakakaalam sa sitwasyon ni Sima Jinchi kaysa sa kanya. Si Sima Jinchi ay isa na ngayong level 89 contra, at talagang umabot na siya sa level 89 sa loob ng 10 taon. Sa edad na 39 sa taong ito, may kapangyarihan siyang salakayin si Title Daoluo sa edad na 20. At sa kanyang talento, hindi siya dapat maging isang Title Daoluo pa rin. Gayunpaman, nang ang kanyang espiritong kapangyarihan ay umabot sa 89 na antas, hindi na siya maaaring umunlad. Ito ang dahilan kung bakit si Sima Jinchi ay desperadong nagsanay at nakipaglaban ng husto. Sana lang makahanap ako ng breakthrough opportunity sa laban. Ito ay isang awa na ang mga bagay-bagay backfired. Sa loob ng 10 taon, kahit anong pilit niya, nabigo siyang makahanap ng isang pambihirang tagumpay. Hanggang sa naunawaan niya ang Soul of the Blade, naramdaman niya ang ilang magagandang bagay sa espiritual na mundo, at ang mga bagay na ito ay tila gumagabay sa kanya sa pagsulong. Alam na alam ni Lezengan na ang Dragon Slashing Sword Martial Soul ni Sima Jinchi, sa mga tuntunin ng kalidad, ay hindi kailanman nasa ilalim ng sagradong Angel Martial Soul. Bukod dito, pagkatapos ng napakahirap na pagsasanay, mas naunawaan ng martial idiot na ito ang kaluluwa ng espada. Kapag pinayagan siyang pumasok sa antas ng Title Daoluo, tiyak na 1,000 milya ang layo nito, at ang kanyang hinaharap ay magiging walang limitasyon. Sa oras na ito, sinabi ni Sima Jinchi na natagpuan niya ang taong hinahanap niya, na walang alinlangan na nakahanap ng isang pambihirang pagkakataon. Paanong hindi nito hahayaang mag-ulat si Lezengan ng hindi maipaliwanag? Kapag may naganap na tagumpay, tiyak na magiging walang katulad na kapangyarihan si Sima Jinchi sa hinaharap. Kailan ka aalis? Tanong ni Lezengan. Hindi niya sinubukang panatilihin si Sima Jinchi. Ang isa ay wala siyang ideyang ito, at ang isa ay dahil walang sinuman ang makakapagbalik ng desisyong ito. Umalis ka na agad. Kaya tatanungin kita kung nasaan siya. Dapat alam mo. Sabik na tanong ni Sima Jinchi. Oo, nakalusot siya. Sa pakikipaglaban kay Tang Wulan, matapos ang huling dagok ni Tang Wulan, nakumpleto niya ang isang pambihirang tagumpay na hindi niya nakamit sa loob ng 10 taon.
Sa sandaling iyon, pumasok siya sa antas ng title Daoluo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sarili niyang sublimation at qualitative leap. Sayang naman at nanatili lang si Fiyo sa Star Battle. Net. Pagkatapos niyang umalis sa battle. Net, nawala ang lahat. Ang kapangyarihan ng espiritu ay naibalik sa orihinal nitong antas, ngunit sa pakiramdam ng antas ng title Daoluo kahit sa maikling panahon, naiisip niya ito nang may pananibik sa oras na ito. Hindi direktang sinagot ni Lezengan ang kanyang tanong, sa halip ay nagtanong, so, babalik ka ba? Saglit na natigilan si Sima Jinchi, at napakamot sa kanyang ulo, natatakot akong hindi na ako babalik. Ayon sa napakagandang damdamin noong naunawaan ko ang kaluluwa ng Talam, tila kailangan kong nasa tabi niya pagkatapos kong mahanap ang taong iyon. May bakas ng disguised disappointment sa mga mata ni Lezengan. Bagamat si Sima Jinchi ay may hindi matitinag na personalidad, ang kanyang personal na pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay napakalakas. Sa hukbo, sa anumang oras, maaari niyang simbolo ng moral. Kakaalis lang ng naturang general, hindi masasabing hindi ito nababalisa. Gayunpaman, ito ay tumagal lamang ng maikling panahon, ngunit si Lezengan ay tumango at nagsabi, sa hinaharap, si Zengayo ay sasama sa iyo at tutulungan akong tingnan siya. Huwag kang mag-alala. Tinapik ni Sima Jinchi ang kanyang matibay na dibdib. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Lezengan, kung gayon ay pumunta ka. Nandito siya, ang Blood God Legion. Blood God Legion. Nasaan iyon? Talagang hindi alam ni Sima Jinchi ang tungkol sa Federal Secret na ito. Sinabi lang sa kanya ni Lezengan ang posisyon ng Blood God Legion. Mayroon pa pala kasing magandang lugar para labanan ang mga nilalang ng kalaliman. Napakahusay, napakasaya. Pagkatapos ay aalis na ako. General, Palm. Habang nakikipag-usap, gumawa siya ng isa pang pagpupugay ng militar kay Lezengan. Tumango si Lezengan, at sinabing, ang Blood God Legion powerhouse ay parang ulap, lalo na ang kanilang Legion Commander, si Mingjing Daoluo Zhanghuanian, ay mas makapangyarihan. Pagkatapos mong masira ang iyong cultivation base, mas mabuti pang hanapin mo pa siya para makipag-usap sa kanya. Siguradong makakatulong ito sa iyong pagbutihin. Oh, mahusay. Derek Daoluo Zhanghuanian, naalala ko ito. Salamat General. Lumayo si Sima Jinchi at pinanood siyang umalis. Habang nakakaramdam ng kalungkutan, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Lezengan, matandang Zhanghuanian, abala ka, Nang magising ako mula sa pagmumuni-muni, madaling araw na ng sumunod na araw. Bumantong hininga si Tang Wulan, halatang naramdaman niya na nakagawa siya ng kaunting pagunlad. Soul Blade. Kung hindi dahil kay Soul Sword, siguradong hindi siya ang kalaban ko. Ngunit sa Soul of the Blade, ang Gale Sword Demon na si Sima Jinchi ay talagang may kakayahan na pigilan ang sarili. Ngunit ano ang nangyari sa kanyang Dragon Slashing Sword? Kahit na ang Dragon Slasher ay may mahusay na kalidad, bakit palagi nitong nalulusaw ang kapangyarihan ng Dragon Spear kapag nabangga nito ang Golden Dragon Spear ng direkta? At tila nakalunok ito ng kaunting enerhiya mula sa Golden Dragon Spear. Matapos alalahanin at pag-isipang mabuti, halos sigurado si Tang Wulan na ang tagumpay ni Sima Jinchi sa laro ay tiyak sa tulong ng kanyang gintong dragon na si Bat. Ano ang kaugnayan ng Dragon Blade at ng Golden Dragon Spear? Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong kakaibang laro. Walang alinlangan na medyo malapit ang dalawa, ngunit ang pagkakalapit na ito ay isang bagay na hindi pa naramdaman ni Tang Wulan. Walang alinlangan, ang Golden Dragon Spear ay dapat na isang artifact, at ito ay palaging nakatago sa kanyang bloodline, at ang papel nito ay walang pag-aalinlangan. Ang makapangyarihang Tang Wulan ng Dragon Slashing Sword ay personal na nakumpirma. Tila kaya nitong hiramin ang kapangyarihan ng dragon na nalaslas noong nakaraan o sa kasaysayan ng hindi kilalang mga taon o sa ilusyon, kaya't sumabog ang labis na kakilakilabot. Lakas ng pag-atake. Ang Golden Dragon Spear ay hindi pipigilan ng Dragon Slashing Sword. Sa kabaligtaran, pagkatapos magbanggaan ang dalawa, ang puwersa ng frontal collision ay hindi makakasama sa kanya at sa Gale Sword Demon Sima Jinchi. Ang ganoong pakiramdam, parang sariling mga tao ang nakikipagkompetensya, ngunit mula sa katotohanan na ang resulta ng pagsabog ay maaaring makapinsala sa kanilang sandata sa pakikipaglaban, makikita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan na kanilang pumutok sa mga oras na iyon, maging ang mga labanan ng bituin. Hindi kaya ng net. Kasama. Kung ipinapalagay na ang Dragon Slashing Sword ay isa ring banal na tool, at ang Divine Tool na ginamit upang maging isang martial soul ay ginagamit ni Sima Jinchi, kung gayon, ito ba ay isang banal na tool na may parehong layunin sa Golden Dragon Spear? Sayang at hindi ako makakaalis sa Blood God Legion, kung hindi, gusto ko talagang tanungin ang marahas na Wind Sword na demonyong si Sima Jinchi, at sa parehong oras ay personal na nararamdaman kung gaano kalakas ang hininga ng Dragon Sword na ito. Paano niya malalaman na ang Gale Sword Demon na si Sima Jinchi ay umalis na at dumiretso sa direksyon ng Blood God Legion? Si Li Zenggayo ay nasa retreat, si Xu Xiaoyan ay naghahanap din ng kanyang sariling paraan, walang makakapagsabi nito sa kanya. May 3 laro pa sa hinaharap. Mula sa laban nila ni Sima Jinchi, makikita mong napakahirap ang susunod na laro, lalo na ang mecha battle na magsisimula na. Kailangan mong lumabas lahat. Ang laro ay umunlad sa isang lawak na hindi ka matatalo pa rin.
Ang hindi alam ni Tang Wulan ay dahil natalo niya ang Gale Sword Demon si Ma Jinchi, ang buong Blood God Legion ay puno ng kagalakan sa oras na ito. Walang sino man ang magdududa na nakuha niya ang ranggo ng mayor na general sa murang edad. Isa lang ang nasa isip ng lahat, iyon ay, sila ang may pinakamalakas na tao sa ilalim ng titulong Daoluo ngayon. Hanggat maaaring manalo si Tang Wulan sa huling labanan, katumbas siya ng kumakatawan sa Blood God Legion sa tuktok. Sayang lang at kanina pa sila naghihintay sa rest area at malapit sa Blood God Legion, gustong makita ang Major General na kumakatawan sa Blood God Legion na nanalo man lang ng runner-up ng Star Battle. Net Federation Challenge, pero hindi pa nila ito nakikita. Sa figure na ito, ang semifinals ng Mech Warfare ay nagsimula sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Nang piliin ni Tang Wulan ang Mech ay armado ng mahabang sibat, at pumasok sa arena ng kompetisyon na may matunog na mga hakbang. Nagulat siya nang makitang nasa semifinals din ito, at ang mga tagay sa laban na ito ay halatang mas maliit kaysa sa mga individual na laban. NS. Medyo maingay lang pero wala itong ganang kasabikan. Lubog na siya sa labanan-laban sa Gale Sword Demon, syempre hindi niya alam na pagkatapos ng laban nila, nababaliw na ang Star Daw Battle. Net. Ang semi-final venue ay nawasak, at ang mga manunood ay dumanas ng maraming pagkamatay at pinsala. Bagamat walang tunay na kamatayan sa salitang Star Battle. Net, ang pakiramdam ng pagdurusa ay hindi mas malala. Ito ay tulad ng kung ano ang kanilang naramdaman sa Ascension platform sa simula. Sa makatuwid, ang Star Battle. Net ay dumanas ng malaking krisis sa unang pagkakataon mula nang lumitaw ito. Iba't ibang reklamo ang bumaha sa buong battle. Net, na nagdulot din ng anino sa tournament na ito. Mabilis na tumugon ang federal na pamahalaan at lumabas upang iwaksi ang mga tsismi sa lalong madaling panahon, at ipinaliwanag na ang labanan sa pagitan ng Golden Dragon King at ng Gale Sword Demon ay talagang lampas sa kapangyarihan ng pag-atake ng ordinaryong tatlong character battle armor masters, na naging sanhi ng ganitong sitwasyon. I-refund ang mga tiket para sa lahat ng manunood, at walang bibigyan ng supplement. Kasabay nito, inihayag din na ang susunod na semifinals at finals ng Mech Warfare, pati na rin ang finals ng Soul Master Warfare, ay higit na magpapatatag sa yugto ng kompetisyon. Sa isang araw, bagamat bahagya ng kumalma ang sitwasyon, ang labanan ay nag-iwan pa rin ng ilang anino sa puso ng mga manunood, kaya't sa Mech semifinals ngayon, bagamat ang mga manunood ay labis na interesado sa mga manunood, kasabay nito ang pagtugtog din ng mga tambol sa aking puso, lalabas din kaya ang sitwasyon sa panahon ng Soul Master War. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang gustong madama ang pakiramdam ng kamatayan ng hindi maipaliwanag. Sa makatuwid, ang antas ng sigasig ay natural na mababawasan ng malaki. Ngunit nang sabay na pumasok si Tang Wulan at ang kanyang kalaban sa venue, unti-unting na-mobilize ang mood ng audience. Sa bagay, banggaan ito ng malalakas at ito ang magdedetermina kung sino ang makakarating sa finals. Sa pagtingin sa kalaban sa malayo, naalala ni Tang Wulan ang impormasyon ng kalaban sa kanyang puso. Walang duda na simula nang pumasok siya sa quarterfinals, mas mataas ang logro ng bawat kalaban sa likod niya, gaya ng nasa harap niya. Ang kalaban ni Tang Wulan sa semifinals, ang ating mecha battle sa kompetisyong ito, ay tinatawag na pinakakakaibang pag-iral. Hindi dahil sa kung gaano siya kahanga-hanga sa kontrol ng mecha, ngunit dahil ang kapangyarihan ng labanan ng taong ito ay higit na hindi nagmula sa mecha, ngunit mula sa kanyang martial soul. Ang kanyang palayaw ay Bubble King. Siya lang din. Sa Mech Warfare, walang armas para sa mecha, ngunit ang pagpili ng armas ay pinapalitan ng pangalawang thruster na nakakabit sa frame upang mapataas ang bilis ng mecha. Ang ganitong mga mecha division ay umiiral din sa katotohanan, at sila lamang ang mga mecha division na lubos na kumpiyansa sa kanilang sariling martial arts. Ngunit nakakagulat na ang naturang mecha division ay maaaring makapasok sa huling semifinals. May isip kung gaano kalakas ang kanyang martial spirit. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.